Si Gongjo ay isang napakahusay na auto engineer, ngunit huwag kayong magpabudol sa kanya. Sa totoo lang, siya ay isang lasengga na halos makalimot ng daan pa uwi. Hindi na iba sa mga lasenggo malapit sa bahay ko na pagkatapos uminom ay nagiging mayabang at iritable. Umabot pa sa puntong 20 missed calls mula sa kanyang fiancé ay hindi niya sinagot. Kinabukasan sa bahay, tinanong ni Jujuk si Gongjo kung pipiliin ba niya ang paglalasing o siya. Diretsahan siyang sumagot na mas gugustuhin niyang maglasing kaysa piliin pa siya. At tungkol sa kanilang kasal, isipin na lang na hindi na ito nangyari. Pagdating ng tanghali, dinalhan ng nanay ni Gongjo ng rice cakes mula sa probinsya ang kanyang magiging manugang. Naghanda siya ng kaunting regalo para sa kanyang mga kasamahan nang makatanggap siya ng nakakagulat na balita. Pinili ni Gongjo na makipaghiwalay sa kanyang gwapo at matalinong asawa dahil sa kanyang pagkalulong sa pag-inom. Kaya't nagpasya siyang umuwi sa kanyang anak. Tinuruan niya ito ng leksyon kung bakit niya hiniwalayan ang isang taong may karera, kagandahan at talento tulad ng kanyang fiancé. Nagkwento si Gongjo kung paano niya mapapangasawa ang isang taong hindi siya pinapayagang uminom. Noong magkasintahan pa sila, sinabi niya na gusto niya ito dahil mahusay itong uminom, ngunit ngayon ay naghihiwalay sila dahil hindi siya nito pinapayagang uminom. Paano siya mabubuhay ng habang buhay sa isang taong hindi siya susundin? Pagkatapos marinig iyon, inatake sa liig at balikat ang kanyang ina. Pagka-uwi niya ay patuloy niyang pinipilit ang kanyang manugang na balikan ang kanyang anak. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, inakala niyang bumalik na ang kanyang manugang, ngunit ang walang silbi lamang niyang anak ang dumating. Pinagalitan ng nanay ni Gongjo ang kanyang anak at sinabing, "May gana ka pa bang kumain ngayon? Bakit mo kinansela ang kasal mo sa iyong asawa?" Sinabi ni Gongjo na ngayon ay ang pag-inom at trabaho lamang ang kanyang nasa isip. Nang mabanggit ang trabaho, dumating ang mga text message mula sa 3 empleyado ng kumpanya. Lumalabas na sa nakaraang panahon, upang makapagpahinga ng husto, humiling si Gongjo ng mahabang bakasyon. Sinamantala ng kumpanya ang pagkakataong ito upang mag-hire ng ibang empleyado bilang kapalit, kaya ang kanyang posisyon ay itinuturing na nabawasan. Ibig sabihin, natanggal din siya sa trabaho. Dahil dito, nagpasya si Gongjo na umuwi sa probinsya, kasama ang kanyang ina, at ibinenta na rin ang apartment na binili nila ng kanyang fiancé. Patuloy siyang sinisisi ng kanyang ina, paano na ngayon, makikita ba natin ang mukha ng mga tao sa probinsya? Sasabihin ba natin sa lahat na mayroon tayong anak na babae na iniwan ang kanyang asawa dahil sa pag-inom? Lumalabas na ang lalaking ito ay katulad din ni Gongjo. Lumipat din siya sa probinsya, ngunit hindi dahil sa pagkalulong sa alak. Lumipat lamang si Ijun dito para maging doktor dahil sa hiling ng kanyang lola noon. Ang tanging problema ay kahit pumunta lang siya para sa check-up, humingi pa rin sa kanya ng tulong ang mga tao na magbunot ng labanos dahil hindi maganda ang likod ng babae. Samantala, pagka-uwi ni Gongjo at ang kanyang ina sa distrito ng Bochon, nakita agad nila ang kanyang ama at kapatid na babae na kumakain at umiinom ng alak. Dahil sa 2 lasinggo sa bahay, galit na galit ang nanay ni Gongjo kaya kinuha niya ang bote ng alak at binasag. Dahil dito, ang tatay na nasa bahay at kumakain lang ay nadamay din lumabas na mula pa pagkabata. Isinasama na siya ng kanyang tatay sa pag-inom para masanay sa alak. Maraming beses nang napapagod ang kanyang ina sa tuwing umiinom siya. Ang bahay na ito ay tila wala nang alam kundi ang manggulo. Sa puntong ito, labis na nainis ang kanyang ina kaya sinabi niya sa kanyang ama, "Alam mo bang nakipaghiwalay siya sa kanyang nobyo dahil sa alak?" Akala ng tatay kung sinong lalaki ang nakipaghiwalay sa kanyang anak, ngunit ang kanyang anak pala ang nakipaghiwalay sa nobyo. Tunay nga na anak ng alak ang kanyang anak na babae. Dahil sa labis na pagkabagot sa kanyang anak, pagsapit ng hapon, habang gumagawa ng kimchi ay nasabi niya sa kanyang mga kapitbahay ang tungkol dito. Lahat ng mga babae ay mahilig makibalita. Nang tanungin ang mas malalim na dahilan, ayaw nang sabihin ng nanay ni Gongjo at umuwi na lang. Hindi na ito nilihim hanggang sa isama ni Gongjo ang 2 bata sa labas para maglaro. Nang tumawag ang kapatid na babae, ikinuwento ni Gongjo na nakipaghiwalay siya sa kanyang fiancé dahil sa alak. Hindi inaasahan na nandoon din ang kapitbahay na kausap ng nanay kanina. Kaya pag-uwi niya ay binugbog siya ng kanyang ina. Paanong ang isang babaeng tulad niya ay aamin na nakipaghiwalay siya dahil lang sa pagkalulong sa alak? Dahil sa sobrang inis, nagpasya si Gongjo na umalis ng bahay at lumabas. Nakakatawa kung paano ang kapitbahay ay hindi pa gaanong katagal na nakarinig ng balita. Pagkaraan ng ilang sandali, alam na ng buong bayan na si Gongjo ay isang babaeng iniwan ang kanyang asawa dahil sa alak. Ang bilis ng pagkalat ng balita ng mga kapitbahay ay mas mabilis pa kaysa sa bilis ng pag-iwan ng isang lalaki sa kanyang anak. Sa bahay ng kanyang kaibigan, nagkwento si Gongjo na hindi niya alam kung bakit kumalat ng napakabilis ang balita tungkol sa kanyang pag-iwan sa kanyang asawa dahil sa alak. Sinabi ng kanyang dating kaklase na ang nanay ni J-Bomb ay ang tagapagsalita ng buong nayon. Bukod pa rito, marami siyang chat group sa mga tao sa nayon kaya normal lang na mabilis kumalat ang balita. Biglang nagtaka si Gongjo kung nasaan pa ang isa nilang kaibigan. Nang lumabas siya, nakita niya ang matabang kaibigan na abalang-abala sa pag-aayos ng sasakyan. Hindi niya alam kung paano ayusin ito, kaya nangati ang kamay ni Gongjo. Dahil siya ay isang mahusay na inhinyero sa syudad, mabilis niyang naayos ang sasakyan. Nang matapos ang pag-aayos, tinawagan ng matabang kaibigan ang may-ari ng sasakyan. Nagtaka si Gongjo at nagtanong kung magkalapit ba silang dalawa. Nalaman niya na ang may-ari ng sasakyan ay ang kanyang unang pag-ibig, si Ikijun. Sinabi ng matangkad na kaibigan na hindi niya alam ang dahilan kung bakit bumalik si Ikijun dito para maging doktor. 1 taon na ang nakalipas, wala man lang maayos na pasilidad medikal sa Buchon. Ang pagbabalik ni Ikijun dito ay naging dahilan para purihin siya na parang isang hari. Sa kasalukuyan, tinatawag siyang medical saint ng Buchon. Bahagyang nagulat si Gongjo nang marinig ang pagbabalik ni Ikijun. Hindi niya alam na naghiwalay sila dahil sa alak, di ba? Iniisip pa lang ng matabang kaibigan kung bakit dating magkalapit ang dalawa, ngunit ngayon ay parang estranghero nang bigla siyang umalis. Kailangan nating balikan ang taon na iyon, noong high school pa sila. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang talentadong batang mekaniko mula pa pagkabata. Matatapos ito sa loob lamang ng 3 minuto. Hindi pa nagtatagal ang kanyang paggunita nang aksidente niyang mabangga ang kanyang first love noon. Alam din ni Ikijun na ikakasal na siya, kaya balak niyang batiin ito.
Akala niya ay sasabihin niya ang tungkol sa kanyang paparating na kasal na naudlot. Kaya hindi naging masaya ang kanilang muling pagkikita. Sinabi ni Gungjo, hindi naman tayo magkakilala para magtanungan ng mga personal na bagay. Sa hinaharap, kung magkikita tayo ng madalas, wag mo akong kilalanin. Pagsabit niya ng bag sa balikat niya, nagkalat ang mga gamit. Dahil tinanggihan na niya ang tao, hindi na nag-abala si Lee Ki-jun na tulungan siya at hinayaan na lang si Gungjo na mag-isa niyang ayusin ang mga pinamili niya. Sabi ni Gungjo ayaw niyang makialam. Mukhang si Lee Ki-jun ay talagang interesado pa rin sa kanyang first love. Umabot na sa pag-uwi. Para aliwin ang kanyang anak, sinabi ni Bojong-soo, ang inihaw na karne ay dapat kainin kasama ng soju, hindi ba? Ang maganda rito ay sa 4 na miyembro ng pamilya, ang 3 magulang at mga anak ay pareho. Kaya't hindi siya nag-atubiling ipakita ang kanyang profesional na kasanayan sa pag-inom sa kanyang kapatid at ama. Ang tanging problema ay hindi niya alam kung kailan pa nakatayo ang kanyang ina sa likod niya at nagagalit. Inalis niya agad ang lahat ng pagkain. Kinagabihan, dahil sa labis na pagkabahala sa patuloy na pagpapaalala sa kanya tungkol sa paghihiwalay, hindi makatulog si Gungjo kaya lumabas siya sa sala at nakita ang kanyang ina. Galit na galit din ang kanyang ina at tinanong kung bakit kailangan niyang makipaghiwalay sa manugang niyang si Jojo. Isipin mo naman kung gaano siya nasaktan dahil sa iyo, sabi niya. Ngunit hindi pinansin ni Gungjo at umalis, hinayaan ang kanyang ina na magalit at sumigaw sa bahay. Lumabas siya patungo sa tabi ng lawa. Sa sandaling ito, masakit nang umiti si Gungjo at naalala ang araw na iyon. Pagka-uwi niya galing trabaho, nakita niya ang kanyang asawa na bumibili ng pregnancy test sa isang convenience store. Sinundan niya ang kanyang asawa at nalaman niyang mayroong kabit ang kanyang fiancé. Iyon din ang dahilan kung bakit mula simula ay laging lumalapit si Gungjo sa alak para lang makalimutan ang masakit na katotohanan na iyon. Ngayon, malaya na siyang masisiyahan sa kanyang masayang buhay bilang single nang hindi gaanong nag-aalala. Pagka-uwi niya, hindi niya alam kung bakit hinila siya ng kanyang ina papunta sa templo. Nagtanong ang kanyang ina sa monghe kung maaari siyang maglagay ng tail na may pangalan ni Gungjo. Pagkatapos ay balak niyang magbigay ng 1 milyong won sa monghe para ipanalangin na matigilan ang kanyang anak sa pag-inom. Agad namang inagaw ni Gungjo ang telepono at pinigilan ang kanyang ina sa paggawa nito habang tumatakbo siya pababa para iwasan ang puno. Dahil dito, ilang beses siyang gumulong na ikinabahala ng kanyang ina na sumunod sa kanya. Wala akong balak na itigil ang pag-inom, kaya subukan mong itigil iyan, sabi niya. Nagkataon namang naroon din ang first love niya si Lee Ki-jun at nakita niyang pilay na tumakbo palayo si Gungjo matapos silang magkasama ng kaibigan niyang ito. Nagtaka rin ang nanay ni Gungjo kung bakit ang dalawang dating malapit ay tila estranghero na ngayon. Sinabi ni Lee Ki-jun, kailangan ninyong sabihin kung sino ang unang nagsimula. Pagka-uwi niya sa bahay, hindi niya nakita si Gungjo. Sinabi ng nanay niya kay Hwenjo na tawagan ang kanyang kapatid para tanungin kung nasaan ito. Nang matanggap ni Gungjo ang tawag mula sa kanyang ate, naisip niya na hindi rin siya magiging mapayapa sa bahay. Sige na nga, umupo na lang ako dito at tingnan ang tanawin, sabi niya. Dumaan na. Ang magkapatid na Songyung ay nag-iinuman nang dumating si Lee Ki-jun para makisaya. Pagkakita ni Lee Ki-jun na pinapunta siya ng dalawang magkapatid para saksihan ang kanilang pagtatalo, nawalan na siya ng ganang kumain at balak na sanang umalis. Ngunit hindi alam ni Gungjo na dumating si Lee Ki-jun hanggang sa makabalik siya sa pintuan ng bahay ng magkapatid na Songyung. Nakarinig din siya mula sa labas ng pagsasalita ng masama ng magkapatid tungkol sa kanyang kinanselang kasal. Bakit sila magiging napakabata? Agad namang sumagot si Lee Ki-jun, hindi siya ganoon. May pagkamay gulang din si Gungjo. Dahil sa sinabing ito, sinubukan niyang suriin ang kanyang sarili sa salamin. Talaga namang malaki at walang bakas ng pagiging matanda. Narinig niya ang sinabi ni Lee Ki-jun na kung magkikita ulit tayo, sa tingin ko ay mas magiging matured siya kaysa ngayon. Inilabas pa nito ang sama ng loob ni Gungjo, kaya uminom siya mag-isa hanggang sa malasing. Gusto rin naman niyang maging mas mabuting tao. Ngunit kapag iniisip niya ang mga nangyari, sa nakaraang panahon ay mas pinipili niyang maging matatag sa panlabas at umiyak mag-isa. Ayaw naman niyang maranasan ang mga bagay na hindi niya ginusto. Samantala, sa bahay ni Gungjo, sama-samang nagdaraos ng anibersaryo ng kamatayan ng lolo ang pamilya. Sinisisi ng kanyang ina ang lahat dahil sila ang dahilan kung bakit naging lasinggo ang kanyang anak. Alam kong hindi siya walang isip kaya sa tingin ko ay titigilan niya rin ang pag-inom, sabi niya. Nagulat si Gungjo nang tanungin siya ng kanyang ate kung bakit siya nagpakita na lasing. Naku po, napakagusto ni lolo ang alak. Lumuhod siya at inalok si lolo ng isang baso at pinigilan naman siya ng lahat. Paano mo pipigilan ang isang apong babae na nag-aalok ng inumin sa kanyang lolo? Sawang-sawa na ang nanay ni Gungjo sa paghawak niya ng bote ng alak. Sa sobrang galit, binuksan niya ang bote at ibinuhos para sa buong pamilya. Napangiti si lolo at tila nabuhayan. Sinabi ng nanay ni Gungjo, kwentran. Pagkatapos ay kinuha niya ang bote at binugbog si Gungjo hanggang sa halos mamatay sa seremonya para kay lolo. Nang magising siya ulit, nakita niya ang kanyang sarili sa bahay ni Lee Ki-jun. Balik tayo sa nakaraan. Noong sinabi ni Gungjo na kaya niyang ayusin ang bisikleta ni Lee Ki-jun sa loob lang ng 3 minuto, hindi inaasahang inabot siya mula hapon hanggang gabi sa pag-aayos nito. Natawa si Lee Ki-jun at tinawag siyang iboba ng buchon. Galante niyang pinunasan ang mansa ng langis sa mukha ni Gungjo, na nagbigay naman ng tingin na parang gustong humalik. Kaya't sinabi niya na umuwi na silang dalawa, ngunit nasira ang bisikleta ni Gungjo. Kaya't sinubukan nilang ayusin ang bisikleta ng magkasama para makauwi. Matapos siyang bugbugin ng kanyang ina sa harap ng altar ng kanyang lolo, malungkot na umalis si Gungjo ng bahay na lasing. Nakita niya ang isang lawa at na-curious siyang lumapit para tingnan, at nakita siya ng nanay ng kapitbahay ni Jibong. Balak niyang tawagan si Gungjo nang tumawag ang kanyang anak, kaya nakalimutan niya ang tawagan ito. Kaya kinabukasan, nagulantang ang buong nayon dahil tanging ang sinelas ni Gungjo na lang ang naiwan sa tabi ng lawa. Umiyak ng malakas ang kanyang mga magulang at sinabi na hindi nila sana pinagalitan ang kanilang anak. Lahat ay nalungkot at nag-alala nang hindi nalalaman na nagising na pala si Gungjo sa bahay ni Lee Ki-jun nang tanungin ni Gungjo kung bakit siya naroroon. Kailangang balikan ang gabi bago iyon.
Dahil malapit sa lawa, kailangan pa ring tumae ni Kung Jo. Bumaba siya sa lawa para maghugas at aksidenteng nahulog ang kanyang tsinelas sa lawa. Kahit nawala ang tsinelas niya, nagpatuloy siyang maglakad na parang baliw sa kalsada. Muntik na siyang masagasaan ni A.K. Jun na pauwi. Nang makita ni A.K. Jun na nawala ng malay si Kung Jo, dinala niya ito sa bahay, ngunit gusto niyang kumapit na parang gagamba. Mainit ang upuan nang umupo ang kanyang tiyahin, kaya inalis ni Kung Jo ang kanyang jacket. Iyon ang dahilan kung bakit nasa bahay ni A.K. Jun si Kung Jo. Dahil din kay Kung Jo kaya kinailangan ni A.K. Jun na gamutin at suriin ang kanyang sarili sa bahay. Dahil sa pagkalito, nag-alok siyang tulungan si A.K. Jun na ayusin ang kotse dahil siya ay isang mahusay na inhinyero. Sa sandaling iyon, tumawag si Xuan Ufi upang sabihan si A.K. Jun na kumakalat ang balita na nahulog si Kung Jo sa lawa at namatay. Kaya, habang ang lahat ay sumisid sa lawa, malungkot ang mga magulang ni Kung Jo nang bigla siyang lumitaw na parang multo at tinawag ang kanyang mga magulang. Nagtanong ang kanyang ama, buhay ka pa ba? Tunay nga na buhay ka at laman-laman. Maaaring tawagin itong malas. Agad na nagtanong ang kanyang ama, saan ka kagabi? Sinabi ni Kung Jo, buhay pa ako, tama? Ano nang mahalaga kung saan ako kagabi? Biglang tumayo ang nanay ni Kung Jo. Mabuhay ka at mauna na ako. Agad namang pinigilan siya ng dalawang magulang. Mamatay na ako. Mas gugustuhin kong mamatay dahil sa malas na anak na ito. Pero hindi pa tapos ang pahirap. Nang sunduin si A.K. Jun ng kaibigan niyang si Xuan Uzi para magtrabaho, nakita siya ng kapitbahay na nanay ni J-Bomb at nakitang sugatan ang kanyang buhok. Kaya, mabilis na kumalat ang bagong chismis. Lasing si Kung Jo at binangga si A.K. Jun, nabali ang binti, kumalat ng mas mabilis kaysa sa bilis ng altar. Kaya, habang inaayos ni Kung Jo ang sasakyan para kay A.K. Jun, pinagalitan siya, bakit mo nabali ang binti ni A.K. Jun? Dapat mong itigil ang pag-inom sa lalong madaling panahon. Galit na sumigaw si Kung Jo, kapag nasira ko ang tulay ng butson, saka ka magsalita. Lumitaw si Song Yung at sinabing, sino pa bang kantiin mo? Kinanti mo pa ang medical saint ng butson, lagot ka na. Pagkatapos niyang magsalita, dumating ang bill ng ospital ni A.K. Jun, umabot ito sa 2.8 milyong won na kinainis ni Kung Jo. Dagdagan pa ng bill sa pag-aayos ng sasakyan na malaki rin ang halaga. Kaya, para mabawasan ang pinsala, tanging paraan na lang ni Kung Jo ay maging personal na trooper ni A.K. Jun para samahan siya sa mga appointment sa doktor sa buong nayon. Sa pagdating sa nursing home, tinanong ng kapitbahay si A.K. Jun, ngayon na masakit ang binti mo, paano mo ako matutulungan? Sinabi ni A.K. Jun, huwag kang mag-alala dahil ginagawa na ng kaibigan ko ang lahat. Kaya, mula sa pagtatrabaho sa bukid hanggang sa lahat ng gawaing pwedeng gawin sa nayon. Kinailangan ni Kung Jo na magtrabaho ng walang bayad hanggang sa mapagod siya at sumigaw na hindi na niya kaya. Ayoko na. Galit siyang nagtanong kay A.K. Jun, ano bang klaseng home visit ito na siyang ikinatingin ng lahat? Pakiramdam ko ay talagang malusog at masaya ako sa home visit, sabi niya. Hinila ni Kung Jo ang kanyang first love sa isang tabi at nagtanong, ganoon ba ang karaniwan mong ginagawa? Naghihiganti ka ba sa akin dahil sinira ko ang sasakyan mo at ang paa mo, tama ba? Sinabi ni A.K. Jun na kung gusto niya ng paghihiganti, matagal na sana siyang nagdemanda. Ang ginawa mo, dapat mong matutunang panagutan. Nagtaka si Kung Jo. Bakit ang isang magaling na doktor sa Seoul ay bumalik dito para maging medical saint? Hindi siya sumuko at tiningnan siya. Bakit ang isang mahusay na inhinyero mula sa isang korporasyon sa Seoul ay nandito at ginagawa ito? Talagang walang gustong sumuko. Hanggang sa napagod si Kung Jo at lumabas para magpahinga. Naalala niya noon na palagi siyang nag-overtime at nagsisikap, ngunit hindi siya na-promote. Sinabi ng kanyang supervisor na ang maaga niyang promotion ay isang bagay na hindi pa nangyayari. Kung i-promote pa siya ngayon, tiyak na magkakaroon ng mga chismis. Bukod pa rito, kailangan din niyang kumuha ng maternity leave dahil malapit na siyang magpakasal. Sino ang papalit sa kanya sa panahong iyon? Dahil sa mga kadahilanang iyon, nagpa siya si Kung Jo na mag-resign sa maling lugar na iyon at umuwi para sabihin sa kanyang fiancé. Pagkarinig ni Jojo, kumpiyansa niyang sinabi, umalis ka na. Aalagaan kita. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang salita ng lalaki. Samantala, ang nanay ni Kung Jo ay humihingi ng tawad sa mga may-ari ng tindahan dahil sa pagkaunawa nilang nagpakamatay si Kung Jo. Gayunpaman, umaasa ang lahat na hindi kukunin ng kanyang anak na babae ang i-medical saint ng nayon ng butson. Agad namang pinukpok ni Wang Okay ang mesa sa galit. Sa tingin mo hahayaan ko lang kung hindi mo hahayaan ang anak ko. Kasalanan ninyong lahat na nagbebenta ng alak sa anak ko. Ipinahayag ni Wang Okay na mula ngayon, kung sino man ang magbebenta ng alak sa kanyang pamilya, puputulin niya ang lahat ng pamumuhunan at pautang sa mga tao sa nayon. Huwag na kayong umasang makakakuha ng kahit isang sentimo. Dahil dito, umuwi ang ate at ang ama at sinisi ang nanay kung bakit hindi niya pinayagan ang mga tao na magbenta ng alak. Kailangan nating balikan ang taon na iyon nang ang panganay na anak na babae ay nagpakasal ng mabilis dahil sa alak. Ang resulta ay mabilis na diborsyo at kailangan niyang buhayin ang dalawang anak. Pagkatapos noon ay puro barley smoothie na lang ang alam niya. Ang tatay naman ay hindi rin naiba ng minana niya ang lumang bakal na tindahan ng kanyang ama. Dahil din sa barley smoothie, kaya nagkaroon siya ng utang para sa kanyang matalik na kaibigan. Ang resulta ay nawala ang lahat ng ari-arian na iniwan ng kanyang ama. Pagkatapos nito, nagbukas siya ng hotpot at grill restaurant para umunlad, ngunit mas nalasing pa siya kaysa sa mga customer na nagdulot ng pagkalugi. Ipinahayag ni Wang Okay, kung sino man ang maglakas loob pang uminom sa butson na ito, parehong nagbebenta at umiinom ay haharapin ko. Totoo nga, ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa nayon ng butson ang nagsalita. Dahil dito, hindi na makabili ng barley smoothie si Kung Jo saan man. Sinisi siya ng nanay ni J-Bomb dahil sa inuming ito na naging sanhi ng pagbali ng mahalagang paa ng e-medical saint. Talagang kahanga-hanga. Galit siyang tumakbo palabas at nang makita siya ng mga tao, nagsitakbuhan sila. Naglagay pa sila ng karatula na nagsasaad na hindi sila nagbebenta ng fermented smoothies sa tatlong magulang at anak ni Kung Jo. Pinayuhan naman siya ni A.K. Jun na mamuhay ng naaayon sa kanyang pangalan. Ngunit sinabi ni Kung Jo na siya ang dapat tumigil sa pag-inom. Hanggang sa makauwi siya sa kanyang lumang kaibigan, saka lang nalaman ni Kung Jo. Lumabas na matagal nang tumigil si A.K. Jun sa pag-inom na ikinagulat niya.
Kailangan nating balikan ang 10 taon na ang nakakaraan. Si Gongjo ay kilala bilang isang tea god of alcohol na hindi nalalasing kahit gaano karami ang inumin. Kaya't ikinagulat niya na ang tea god of alcohol ngayon ay tumigil na sa pag-inom. Ngunit curious din siya sa dahilan kung bakit ito bumalik dito. Hinanap ni Song Yung sa internet at nakahanap ng balita na nagkaroon ng insidente sa Xiaozong Medical School. Ang taong nagngangalang Ace Ihifi ay niloko ng kanyang fiancé kaya umuwi siya sa probinsya. Nang tanungin, nalaman niyang iyon pala si Lee Ki-jun, hindi inakala ni Gongjo na ang kanyang first love ay may trahedyang pag-ibig na hindi naiba sa kanya. Talagang napakawalang katuturan hanggang sa punto ng pagkakataon. Pagka-uwi niya, nakita niyang nasa tabi ng lawa si Lee Ki-jun, ang lugar na madalas niyang dalhin dito noon. Sinabi niya na ito ang pinakamagandang lugar para maglabas ng sama ng loob tuwing malungkot. Dahil din dito, tila naging lugar ito para sa kanilang dalawa na maglabas ng sama ng loob. Samantala, ang tatay ni Gongjo na si Song-su ay inalok ng kanyang mga kaibigan sa pag-inom ng malamig na pugita. Ang tanging problema ay ang mga salita ng kanyang asawa sa bahay ay parang ingay sa kanyang tainga, kaya hindi siya naglakas loob uminom. Ang tanging problema ay masyadong masigasig ang dalawang kaibigan niya at sinabing, uminom ka lang ng kaunti, hindi malalaman ng asawa mo. Kaya, naniwala ang tatay at umupo para kumain ng kaunting pulutan, uminom ng alak, at naramdaman na matagal na siyang hindi umiinom kaya parang tubig lang. Sinabi ng dalawang kaibigan, tubig na nga iyan. Paano ako makikipag-inuman sa iyo kung mapuputol ang aking pinansyal na supply? Mas mahalaga ang pera ng asawa mo kaysa sa pakikipag-inuman mo sa akin, hahaha. Kaya hinabol nila ang isa't isa, at hindi nakalimutan ng kaibigan niya na hamunin siya, subukan mo akong abutin. Kung hindi mo ako maabutan, talo ka. Pagka-uwi, ilang araw pa lang na nakapag-quit ang tatay at ang dalawang anak sa bisyo, kaya't naiinggit lang sila na makita ang kanilang mga kapitbahay na umiinom. Tinanong ni Gongjo ang kanyang ama, narinig mo na ba ang kasabihang ito? Ang buhay ay hindi tungkol sa paghihintay na lumipas ang bagyo, kundi tungkol sa pagkatuto kung paano sumayaw sa ilalim ng ulan. Kaya't ang tatay at ang dalawang anak ay nagsama-sama sa musika. Kinanta nila ang kanta ng mga bagong lasinggo. Si Wang okay naman ay napailing na lang sa pagkabago. Nababaliw na ang pamilyang ito. Pagdating ng gabi, hindi makatulog si Gongjo dahil sa pag-iisip sa kanyang first love. Kaya, kinabukasan, nagpa siya siyang tratuhin ng maayos si Lee Ki-jun, nagluto siya ng sabaw at gumawa pa ng sandwich. Ginamit niya ang dahilan na para raw bawiin ang lakas ni Lee Ki-jun, na naging dahilan ng pagdududa nito. Dinuraan mo ba ito o may bulete sa pagkain? Nagpatulong lang ako ng kaunti pero ganito mo ako gagantihan. Ano pa kaya ang pinagdaanan niya? Gayunpaman, ang labis na pag-aalala ni Gongjo ay naging dahilan para magduda si Lee Ki-jun sa buhay at hindi na maglakas loob na subukan ang kahit ano. Inatake ka ba ng masamang espiritu ng trabaho o uminom ka lang ng alak? Samantala, ang kapitbahay ay patuloy na tinitingnan si Gongjo nang may mapanghusgang tingin. Biglang may tumawag mula sa medical director ng Asan sa Seoul. Patuloy na tinatanggihan ni Lee Ki-jun ang alok na maging doktor sa Seoul kahit paano siya akitin. Samantala, sumigaw ang kapitbahay na nakaupo sa tabi, nagpakita ng e-cat scratch moves kay Gongjo at nagbabala. Hindi ka dapat magkaroon ng anumang intensyon sa medical science ng aming nayon. Kung hindi, ipaparamdam ko sa iyo ang matinding sakit. Biglang tumawag ang tiyuhin ng babaeng ito na nagpabago sa kanyang ekspresyon nang mas mabilis pa sa pagbaliktad ng manipis na rice paper. Hello, mahal ko, darating na ako. Talagang kahanga-hanga. Maya-maya, tinawag ni Gongjo si Lee Ki-jun at sinabing may gusto siyang sabihin. Alam ko na ang lahat ng tungkol sa iyo. Ang dahilan kung bakit ka umalis sa trabaho mo sa Seoul at bumalik dito. Ang tanging problema ay habang gustong ibahagi ni Gongjo ang kwento ni Lee Ki-jun, may mga text message na dumating mula sa dalawang kaibigan. Sinasabi na ang taong nasa kwento ng medical school noon ay hindi si Lee Ki-jun, kundi ibang tao na ang pangalan ay Song Yung. Ngunit huli na ang lahat dahil nasabi na niya ang lahat kay Lee Ki-jun, nagtaka si Lee Ki-jun kung anong nangyari kaya kinuha niya ang telepono ni Gongjo para tingnan kung anong kaganapan ang ikinakabit niya sa kanya. Samantala, si Wenjui na sumundo sa kanyang mga anak sa eskwelahan ng martial arts ay inalok ng kanyang kapatid na si Xuanmi na ihatid. Ang tanging problema ay kailangan lang niyang dalhin ang dalawang bata para sa pagbabakuna aya't bumulong siya sa tenga ng kanyang kapatid. Namula ang mukha ng binata at kinilabutan. Dagdag pa, mahal niya ang isang taong may anak na. Sinabi ng kanyang kapatid sa tabi niya na napakalungkot para kay Wenjui. Naging sikat siya sa buong rehiyon noon. Samantala, pagkatapos tulungan ni Gongjo si Lee Ki-jun na dalhin ang mga gamit niya pa uwi, sinabihan siyang huwag nang makialam sa mga bagay na hindi niya problema na nagpaalala kay Gongjo sa taon nang umalis si Lee Ki-jun. Sinabihan din siya ng eksaktong parehong bagay tulad ng ngayon. Humingi ng tawad si Gongjo at sinabing hindi na siya lalampas sa kanyang limitasyon. Patuloy na nasaktan, pumunta si Gongjo sa tabi ng lawa at sinisi ang kanyang sarili. Hindi ko naman gustong malungkot at pumunta sa lawa na ito, di ba? Gusto ko na lang mawala. Kinabukasan, habang naghahanda siyang sunduin ang kanyang first love para magtrabaho tulad ng dati, nakatanggap si Gongjo ng balita na paparating na ang birthday cake ng kanyang dating asawa. Agad siyang nagmamadaling pumunta sa Seoul para pigilan ang anniversary cake bago pa mahuli ang lahat. Si Xuan-yusi naman ang kinailangang sumundo kay Lee Ki-jun, sinabi niya na maaga nang umalis si Gongjo patungong Seoul kaya siya na ang susundo sa kanya. Nang huminto sa red light, hindi na iwasan ni Gongjo na sisihin ang kanyang sarili. Baliw na talaga ako. Umorder ako ng cake 3 buwan ng maaga tapos kailangan ko pang kanselahin ngayon. Nang makarating siya sa apartment building at makita ang delivery person, tumakbo si Gongjo ng buong bilis paakyat ng hagdan para habulin ito. Akala niya huli na ang lahat, ngunit nang sumilip siya, nandoon pa rin ang cake kaya nagpa siya si Gongjo na sirain ito muna. Ang tanging problema ay pagbaba niya ng elevator. Nakita niya agad ang mistress at ang traidor na lalaki sa harap niya. Matapos silang mag-usap, inamin ni Xuanmi na lasing siya noon at wala sa tamang pag-iisip kaya nagkaroon sila ng anak na ito. Ngunit siya pa ang sinisisi ni Xuanmi na mahilig sa alak. Tapos, pinapili pa niya ako kung alak o siya. Napakawalang hiya. Sabi ni Gongjo, hindi ba't ikaw ang magsasabing makipaghiwalay? Nagulat siya dahil hindi niya inakala na alam na ni Gongjo ang lahat mula pa noon. Balak niyang panatilihin ang kanyang huling dangal, ngunit hindi na rin ito nangyari. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Gongjo ang cake at ipinukpok sa mukha ng kanyang dating asawa.
Ang isang tulad mo ay hindi dapat ipinanganak, dapat ka na lang mamatay. Pakiusap, mamuhay ka ng maayos dahil magiging ama ka na. Sabi ni Aekijun na dapat mamuhay ng maayos si Gongju. Huwag kang mabuhay ng ganito at masaksak sa likod. Buong araw puro pakialam lang sa buhay ng iba at lumalampas sa limitasyon. Ang mga salitang ito ay formal na nagpabaliw kay Gongju. Matagal ko nang tiniis ito. Pagkasabi nito, sinampal niya ang kanyang masamang asawa gamit ang isang cake na naging matagumpay sa pagputol ng ugnayan sa kanya. Nang gabing iyon, pagkatapos bumalik, nagkataon na nakita si Gongju ni Naksuani at Lee Gi-jun kaya pala siya pumunta sa Seoul para uminom. Nag-alala lang pala ako ng walang dahilan. Sinabi ni Gongju na mayroon siyang napakahalagang dahilan, ngunit hindi naniwala si Lee Gi-jun. Sinabi niya na iyon ay isang dahilan lang para uminom siya. Si Naksuani naman ay patuloy na pinapayuhan siya na maging disenteng tao at iwanan ang pag-inom. Walang nakakaalam kung ano ang pinagdaanan ng ating bida. Alam lang nila na tahimik siyang nagtiis kahit gusto niyang maging disente tulad ng sinasabi ng lahat. Tungkol naman kay Lee Gi-jun, sa totoo lang, hindi siya tumigil sa pag-inom. Matagal ko nang tiniis ito. Pagkasabi nito, sinampal niya ang kanyang masamang asawa gamit ang isang cake na naging matagumpay sa pagputol ng ugnayan sa kanya. Nang gabing iyon, pagkatapos bumalik, nagkataon na nakita si Gongju ni Naksuani at Lee Gi-jun kaya pala siya pumunta sa Seoul para uminom. Nag-alala lang pala ako ng walang dahilan. Sinabi ni Gongju na mayroon siyang napakahalagang dahilan, ngunit hindi naniwala si Lee Gi-jun. Sinabi niya na iyon ay isang dahilan lang para uminom siya. Si Naksuani naman ay patuloy na pinapayuhan siya na maging disenteng tao at iwanan ang pag-inom. Walang nakakaalam kung ano ang pinagdaanan ng ating bida. Alam lang nila na tahimik siyang nagtiis kahit gusto niyang maging disente tulad ng sinasabi ng lahat. Tungkol naman kay Lee Gi-jun, sa totoo lang, hindi siya tumigil sa pag-inom. At noong taon na iyon, si Lee Gi-jun ay isang batang walang mga magulang na kilala sa bayan. Tanging ang kanyang lola na lamang ang kanyang katuwang, ngunit namatay din ito. Si Gongju ay palaging nasa tabi niya na parang isang kapamilya. Sa kasalukuyan, pumunta si Lee Gi-jun sa lawa na kanilang ginagamit para maglabas ng sama ng loob at nakita niyang muli si Gongju. Inakala ni Gongju na si Lee Gi-jun ay naroon upang putulin ang kanilang relasyon. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya talaga pumunta sa Seoul kahapon para lang uminom. Mayroon lamang siyang personal na gawain. Bahala na siyang maniwala o hindi. Sinabi ni Gongju na sa pagkakataong ito, susubukan niyang maniwala. Sa halip, dapat niyang subukang suriin ang kanyang antas ng pagkalulong sa alak. Nang maramdaman ni Gongju na minamaliit siya, sumigaw siya na kaya niyang itigil ang pag-inom anumang oras. Ngunit naging mausisa din siya kung bakit tumigil sa pag-inom ang isang mahusay uminom tulad ni Lee Gi-jun. Ang dahilan ay simple lang. Sinabi niya na natatakot siyang may masaktan tulad ng nangyari sa kanya. Hindi rin niya nakalimutang paalalahanan si Gongju na dumating ng maaga bukas dahil marami pa siyang kailangang ipatingin. Kinagabihan, habang naiinis dahil tinawag siyang lasingga, tumawag ang kasamahan niya sa dating kumpanya. Inakala ni Gongju na gusto niyang tanungin tungkol sa kanyang mga pamamaraan, ngunit ayaw niyang magbahagi. Hindi niya inakala na tumawag ang kanyang kasamahan dahil gusto ng kanilang boss na malaman kung saan siya dating umiinom. Kahit medyo nahihiya, hindi pa rin inilabas ni Gongju ang impormasyon dahil sa kanyang pagmamataas. Sinabi niyang matagal bago niya ibunyag ang magandang inuman. Maghintay lang kayo. Nang makita na walang katapusan ang trabaho para sa kanya, napangiti na lamang si Gongju. Kinabukasan, habang nag-ehersisyo si Naksuani, ang kanyang kapatid na babae at ang kapitbahay ay patuloy na nagsasabi na gutom sila. Isa itong specialty ng Bochon. Dahil dito, sinabi ng kapitbahay na hindi niya maaaring gawin ang mali. Hindi niya inakala na si Hoenjui ay uhaw sa alak kaya pinuri niya ito. Akala ng kapitbahay na sinasabi niya na masarap si Naksuani. Dahil naman gustong magpakitang gilas ni Naksuani, lumapit siya kay Hoenjui at nag-una. Dahil may gagawin ang kapitbahay, tinanong niya kung gusto nitong magtaekwondo sa kanyang lugar. Dahil abala sa pag-aalaga ng dalawang anak, tumanggi ang kapitbahay. Biglang nakita niya ang buy 2 get 1 free na promo sa tindahan ng alak at nakaisip siya ng plano. Iimbitahan niya ang kapitbahay na iparehistro ang dalawa nitong anak dito at makakakuha siya ng libreng klase para sa kanya. Sa ganitong paraan, makikita niya ang taong gusto niya. Nang makita si Hoenjui, ang nagielong puso ni Naksuani ay parang namulaklak dahil sa pag-ibig. Samantala, si Gongju naman sa kabilang banda ay naiinip na sa sitwasyon na kailangan niyang makita si Lee Gi-jun na nag-examine ng pasyente. Pumunta siya sa batis upang mamulot ng mga dahon ng Indian almond at nagtaka kung bakit bumalik dito ang isang mahusay na doktor na tulad niya. Biglang lumitaw si Lee Gi-jun mula sa likuran na ikinagulat ni Gongju. Papasok na sana siya nang madapa siya sa isang bato. Biglang bumalik sa alaala ang eksena noong taon na iyon kung saan sila magkayakap. Kaya, pareho silang nahiya at pumasok sa bahay. Si Gongju naman ay sinaway ng punong nurse dahil dito. Naglakas loob siyang gumamit ng mga mahihinang taktika para akitin ang aming doktor. At ginaya pa ang bida sa isang romantic comedy. Ako ay miyembro ng anti-group ng mga walang kwentang taktika na ito. Dahil sa paninisi, hindi alam ni Gongju kung bakit niya kailangang tiisin ito. Kinagabihan, inihatid ni Naksuani si Hoenjui pauwi. Nangyari na tanungin niya kung pakiramdam niya ay nawala ang kanyang stress pagkatapos mag-ehersisyo. Nang makita niyang tumango, palihim siyang natuwa na sulit ang kanyang pagsisikap sa pagtuturo ng taekwondo, ngunit para kay Hoenjui, mas nagbibigay ng kasiyahan ang isang baso ng beer sa gilid ng kalsada. Masarap sa pakiramdam kapag may nakain pagkatapos mag-ehersisyo. Inakala naman ni Naksuani na gusto niyang makipag-date. Kaya ang dalawa, ang isa ay gustong makipag-date habang ang isa naman ay gustong uminom ng ilang baso habang pauwi. Samantala, naiinis naman si Gongju sa lahat ng masasamang bagay na nangyayari sa kanya. Bigla niyang natanggap ang mensahe ng refund ng wedding deposit mula sa kanyang ex-boyfriend. Bigla niyang naramdaman na hindi naman gaanong mahalaga ang lahat ng masasamang bagay na nangyari sa kanya dati. Ang buhay na may kaunting pera ay dapat gumastos para magsaya. Kaya umuwi ako. Nagkataon na nakasalubong niya ang kanyang ate at ama sa labas ng pintuan.
Sa bawat edad, kailangan pa rin nilang dumaan sa pag-check-in ng kanilang ina bago sila makapasok ng ligtas sa bahay. Kinabukasan, nang makita ang tatay at ang dalawang anak na babae na masaya, naramdaman din ni Wang okay na parang nagsisimula ng gumaling ang bahay na ito. Hindi ba mas maganda kung ang tatlong ito ay palaging masaya? Hindi niya alam na noong gabi bago nakuha ni Gongjo ang pera, dahil sa matinding pagkauhaw sa alak, niyaya niya ang kanyang ama at ate sa katabing bayan para uminom. Dahil isa na siyang milyonarya ngayon, sinabi niya sa kanyang ama at ate na siya na ang bahala sa lahat ng kanilang problema. Kaya silang tatlo ay nagpakasawa at nagkaraoke hanggang hating gabi bago umuwi. Ang ritual bago pumasok ng bahay ay pagmumog, paggamit ng deodorant, at pag-spray ng pabango. Kaya hindi alam ni Wang okay na ang tatay at dalawang anak na ito ay lihim na nagpunta sa katabing bayan para uminom. Dinala naman niya ang balitang ito sa kanyang mga kaibigan sa ospital at ipinagmalaki. Ang tatay at dalawang anak ko ay umuwi na walang ni isang patak ng alak na dumikit sa kanila. Ang mga babae sa kapitbahayan ay labis na nang hinayang dahil ang tatay at ang dalawang anak na ito ay mga sihil na customer. Isang linggo pa lang sila nawala at ang dami na nang nawala sa kita. Hindi gaanong nag-alala si Wang okay at sinabi, sa okasyong ito, libre na ang kontribusyon ninyo. Matapos ayusin ni Gongjo ang kotse ni Jun, ibinalik niya ito sa kanya, na para bang nabayaran na ang lahat ng utang. Dahil may kaunting pera, dinala niya si Jun sa mall para bilhan siya ng ilang damit. Sinamantala na rin niyang bilhan ng konti ang dalawa niyang pamangkin. Ang problema lang, sumakit na ang paa ni Gongjo pagkatapos ng kalahating araw na pamimili. Sinamantala ni Jun na kumuha ng benda para lagyan ang kanyang sugat, at si Gongjo ay parang gusto nang bumalik sa dating pakiramdam. Nagtinginan silang dalawa at naalala ang eksena noong taon na iyon. Sa pagkakataong iyon, nagyakapan at naghalikan silang dalawa. Ngunit ngayon, ito ay alaala na lamang ng nakaraan. Ang benda ay masarap. Ngunit dahil nandito si Jun, hindi siya makainom. Nagtataka pa rin siya kung bakit tumigil sa pag-inom si Jun, hindi rin siya sumagot at tinanong siya kung saan siya kumuha ng maraming pera para gumastos ng ganoon kalaki. Ninanakawan mo ba ang bangko? Inamin niyang totoo ang mayroon siyang pera. At kung may pera, dapat lang itong gastusin hanggang sa masaya siya. Doon lang siya masisiyahan. Dahil sa dami ng tanong, pabulong na sinabi ni Gongjo na ang pera ay mula sa ibinalik na depositong pangkasal. Nang makita siyang tumatawa at masaya, tinanong agad ni Jun kung bakit mayroong dapat ikatuwa sa bagay na iyon. Sinabi ni Gongjo na kung paano man, kinansela na ang kasal kaya masama ang kanyang pakiramdam. At kung masama ang kanyang pakiramdam, mas maganda kung babayaran siya. Hindi ba mas maganda kung gagastusin niya para maging masaya ang kanyang kalooban? Inakala niyang magkakaroon siya ng suporta, ngunit hindi niya inaasahan na sisisihin siya ni Jun, parang ikaw ang kinansela ang kasal. Natuwa ka ng ganoon sa pera na nakuha mo, ano? Hindi mo ba naisip ang mga taong nasaktan dahil sa iyo? Pagkatapos niyang sabihin iyon, umalis siya, na ikinagalit at ikinataka ni Gongjo. Noong taon na iyon, nang magtatapat na sana si Jun kay Gongjo, narinig niya ang usapan na itinuturing lang siya ng babae bilang kaibigan at walang anumang damdamin matapos ang lahat ng taon. Dahil dito, nawala ng kumpiyansa at nag-alinlangan si Gongjo. Nasaktan siya. Kaya naman nasabi niya ang mga salitang iyon kay Gongjo kanina. Kinabukasan, habang nagsisipilyo, biglang tinawag si Gongjo ng kanyang ina at nakita niya ang kanyang ama at kapatid na babae na nakaluhod sa sulok. Akala niya ay hindi matutuklasan ang pag-inom niya sa kalapit na bayan hanggang sa nakita ng kanyang ina ang resibo ng biniling pantalon sa kanyang mesa. Bilang resulta, tinawagan ng kanyang ina ang katabing bayan upang tanungin ang tungkol sa bar at nalaman niya. Noong gabing iyon, alas negatibo siyam ng gabi, may tatlong mag-ama ang pumunta doon, kumain at uminom ng labis at gumastos ng malaki. Nang tanungin kung sigurado siya, sinabi ng may-ari na hindi niya malilimutan ang mga customer na gumastos ng ganoon kalaki. Kaya, nagpa siya si Wang okay na umalis ng bahay. Sinabi niya sa tatay at dalawang anak na huwag na siyang muling pakita. Hindi niya kayang hayaang umalis si mama. Nagmakaawa ang tatay at dalawang anak sa kanilang ina, nasasagutin nila ang anumang gusto niya. Kaya, ang tatay at dalawang anak ang pinalaya sa halip na umalis siya. Dahil ito ang bahay ng kanilang ina. Kaya, upang magbayad puri, ang tatay at dalawang anak ay sumali sa isang retreat sa Bavang Pagoda. Kumalat ang balita tungkol sa pagkahuli sa tatay at dalawang anak at ang kanilang pagpunta sa retreat sa buong bayan ng Bucheon. Samantala, patuloy na sinisiraan ng nanay ni J-Bomb ang tatay at dalawang anak na ito kay Jun nang hindi niya nalalaman na nakikinig na pala ang kanilang ina sa tabi niya. Ang resulta ay nagpa siya akong kolektahin ang mga utang at hindi na palayain ang bayan na ito. Totoo nga na ang dila ay masama sa katawan. Sinasabing pumunta sila sa isang retreat. Ngunit ang tunog lamang ng dumadaloy na tubig sa batis ay nagpapaalala sa tatay at dalawang anak sa pag-inom at pag-angat ng mga baso. Totoo nga na mahirap itigil ang isang bagay na nasa dugo na. Hanggang sa muling mahawakan ni Jun ang kanyang telepono, nakatanggap siya agad ng mensahe mula sa wedding center. Si Jun naman ay nasa klinika, iniisip ang mga nakaraang pangyayari. Nakatanggap siya ng abiso na may nangangailangan ng emergency na pangangalaga. Agad siyang umalis upang dalhin ang pasyente sa Seoul. Pagdating niya sa Seoul, isang lalaki ang umakit ng pansin ni Jun. Hindi niya inakala na ang lalaking iyon ay ang dating asawa ni Jun na tumitingin ng ultrasound ng kanyang anak kasama ang kanyang bagong asawa. Nang makita niya ang mensahe, napagtanto niya na ang lalaki sa larawan na dapat sana ay asawa ni Jun ay asawa na ng iba. Kaya agad siyang nagsisi sa mga sinabi niya kay Jun, paano ko nasabi ang mga nakakasakit na bagay na iyon. Samantala, nang matanggap ni Gongjo ang mensahe, tumawag siya sa catering. Pinalitan ng kanyang ex-husband ang nobya niya. Dahil dito, napaiyak si Gongjo. Bigla niyang napagtanto na masaya siya sa paggastos ng refund mula sa kanyang ex-husband. Totoo nga na mahilig magbiro ang tadhana. Kinabukasan, wala rin si Gongjo sa retreat. Hinanap siya ni Jun at nakita siyang nakaupo sa isang sulok ng templo, umiiyak. Naalala ang sinabi niya, siguro ay labis kang nasaktan sa pag-ibig kaya ka bumalik dito, tama? Nang makita si Jun sa harap niya, natisod si Gongjo at lalong lumakas ang iyak. Sa matinding sakit, naupo lamang si Jun at inalo ang kanyang unang pag-ibig.
Balik sa kalahating oras na nakaraan, nang magpapatuloy na sana ang retreat ng tatay at dalawang anak, narinig nila ang boses ni Kung Jo na nagpaplano ng inuman kaya agad silang lumapit para sumali. Bakit uminom kayo nang hindi ako tinawag? Bilang resulta, uminom silang tatlo. Ngayon lang tayo inom, bukas hindi na. Samantala, si Lee Ki-jun at ang nanay ni Kung Jo ay pumunta rin sa templo para tingnan ang sitwasyon. Nang makita nila ang kanilang nanay, tumakbo silang tatlo na parang hinahabol ng tigre para kainin. Upang makatakas ang dalawang anak, nagpa siya ang ama na itaya ang kanyang sarili. Dahil dito, biglang naalala ni Kung Jo ang kanyang ex-asawa. Dahil doon, nangalo niya ang kanyang sarili kay si Ki-jun at napaiyak. Biglang umulan, kaya ginamit ni Lee Ki-jun ang kanyang jacket para takpan ang kanyang unang pag-ibig at mukha itong kahabag-habag. Nagtataka siya kung bakit naroon si Lee Ki-jun. Nalaman niyang dumating pala siya para ibalik ang mga bagay na binili niya noong nakaraang gabi at dinala ang mga ito sa loob ng bahay. Nakita ito ng nanay ni Kung Jo at tinanong kung ano ang laman ng bag. Sinabi ni Kung Jo na nakita niyang naghihirap ang kanyang pamilya, kaya gumastos siya ng kaunti para sa kanila. Nakita rin niya na kahit nagpapagaling na siya sa pagkalulong sa alak, umiinom pa rin siya. Talagang miserable siya. Hindi niya talaga kayang mabuhay ng walang alak. Sinabi niya sa kanyang nanay na huwag na siyang pigilan sa pag-inom. Sinabi lang niya ang totoo, hindi pinansin ang pagpigil ng kanyang tatay at kapatid. Ang resulta, hindi nagalit ang nanay, sa halip ay nanatili siyang kalmado. Naniniwala siya na kayang tumigil ni Kung Jo sa pag-inom ng alak. Nagulat silang tatlo dahil sa pagkakataong ito ay hindi nagalit ang nanay. Ito ay isang bagay na mahirap mangyari sa loob ng 1,000 taon. Samantala, nakita ni Lee Ki-jun na sinisiraan si Kung Jo ng punong Nars at Nixuan-ni. Bakit umiinom pa rin siya kahit na nagpapagaling na siya sa pagkalulong sa alak? Agad siyang nagtanggol at sinabing huwag silang magsalita ng ganoon tungkol sa kanya kung wala silang alam. Naalala ang kahinaan ni Kung Jo, nagpa siya si Lee Ki-jun na gumawa ng isang test upang malaman ang antas ng kanyang pagkalulong sa alak. Hindi niya inaasahan na Lunes ay nag-iinuman, Martes ay nag-iinuman, Miyerkules ay nag-iinuman. Ang buong weekend ay puro inuman na nagparamdam kay si Ki-jun ng kaunting kawalan ng pag-asa. Nang tanungin kung ilang beses siyang nakaramdam ng pagkasisi o pagsisisi dahil sa pag-inom. Siyempre, ang sagot ni Kung Jo ay hindi siya nagsisisi. Sa tanong kung may nagpahayag na ba ng pag-aalala tungkol sa kanyang pagkalulong sa alak. Ang sagot dito ay tiyak na hindi bababa sa mga miyembro ng kanyang pamilya ang patuloy na nagreklamo. Ang kabuuang resulta na mahigit 20 puntos ay nagpakita na si Kung Jo ay umaasa sa alak. Pinayuhan siya ni Lee Ki-jun na magpagamot. Sinabi ni Kung Jo na hindi. Mahirap na raw ihinto kapag nalulong na. Kung ganito, sinong Koreano ang hindi malululong? Ako ay isang taong umiinom ng alak ng may katamtaman. Pagkasabi nito, umalis siya. Samantala, si Xuan-si nakasama ang kanyang ate pauwi, ay nakita ng kanyang ate ang isang poster ng kanyang idol. Nais niyang manood ng live si Jujuk na kumakanta sa Bochon, ngunit hindi ito madali. Ipinikit ni Xuan-ni ang kanyang mga mata at inilarawan ang kanyang sarili at si Hoen-jui na magkahawak kamay at nagmamahalan na parang tunay na magkasintahan. Walang ibang tao sa paligid kundi sila lang. Determinado si Hoen-jui na makakuha ng tiket. Pagka-uwi niya, ipinaalam ng nanay ni Kung Jo sa lahat. Ngayong gabi ay may lecture si Lee Ki-jun tungkol sa pagpapagaling mula sa pagkalulong sa alak sa opisina ng distrito. Tandaan na pumunta kayo. Determinado si Kung Jo na sabihin sa kanyang ina na huwag na siyang pigilan sa pag-inom. Sayang lang ang pagod ninyo, hindi niyo ako mapipigilan. Agad na binalingan ng kanyang ina ang kanyang ama at binalaan, nagsampa na ako ng divorce, kaya mag-ingat ka. Dahil sa takot sa kanilang ina, kinailangan ng lahat na pumunta para panoorin ang lecture ni Lee Ki-jun kinagabihan. Si Kung Jo lamang ang nalulong sa paggunita sa kanyang sarili na lasing at karga ni Lee Ki-jun. Hindi niya napigilan ang sarili na sabihin, matulog ka sa akin, ha? Bigla siyang nagising at naisip, kung gagawin ko iyon sa kanya, tiyak na mapuputol ang relasyon namin. Pagkatapos ng lecture, inakala niyang para makaganti sa araw na nalasing siya, pinakilos niya ang kanyang ina. Sinabi ni Lee Ki-jun, kung gusto mong maghiganti, mas mabuti pang kasuhan ko para mas masaya dahil makakakuha ako ng pera. Lahat ng miyembro ng pamilya ay sabay-sabay na nalulong sa alak. Agad na nakiusap si Kung Jo sa kanyang ina na huwag nang papuntahin ang tatay at dalawang anak sa lecture dahil wala rin namang gaanong epekto. Ang resulta, malamang na hindi na kailangang hulaan, ang tatay at dalawang anak ay muling binugbog ng kanilang ina. Kinabukasan, si Kung Jo sa shop ni Song Yung ay nagpapahalaga ng sasakyan para sa isang kakilala. May isang ahente na gustong manloko sa nagbebenta, ngunit natuklasan ni Kung Jo na ang sasakyan ay hindi na maintain at nalubog sa baha. Bilang resulta, nawala ng customer ang manloloko sa harap niya at tinawag siyang manloloko. Agad niyang sinunggaban si Kung Jo sa liig at itinulak siya sa lupa. Hindi nakatiis si Kung Jo na binubuli, kaya kinuha niya ang cart at muntik nang banggain ang manloloko na naging dahilan ng pagkadapa nito, pagkasira ng sarili niyang sasakyan at paghiga sa lupa na umiiyak. Upang makakuha ng awa, dinala niya si Kung Jo sa klinika. Nagkataon na ito ang unang pag-ibig ni Kung Jo, kaya kahit gaano pa kadalas magreklamo ang lalaking ito at humingi ng injury report para kasuhan, sinabi ni Lee Ki-jun na normal lang ang ganoong pagkadapa at hindi ito seryoso. Nangako siya sa lalaki, sabi ni Lee Ki-jun, ang babaeng ito ang dapat na binibigyan ng injury report. Worth it ang pagpapatingin dito, hindi tulad ng iba. Samantala, upang makahanap ng tiket para sa konsyerto kasama ang kanyang crush, naghanap si Xuan-ti online at nakita ang balita na ibebenta ng nagbebenta ang mga tiket sa murang halaga sa harap ng Bochon Elementary School, sa kung sino ang unang darating. Nagkataon na si Song Yung ay naghahanap din ng tiket para sa konsyerto, kaya pareho silang mabilis na lumabas sa kalsada, gustong makuha ang mga tiket sa anumang paraan. Si Xuan-ni ang unang dumating at hindi niya inaasahan na ang nagbebenta ng tiket ay ang kanyang estudyante sa klase na kanyang tinuturuan. Tinanong ng estudyante, "Sir, para po ba sa inyong first love ang tiket na ito?" "Nagulat po talaga ako sa inyo, para suportahan po ang inyong pag-ibig, ibebenta ko po ito ng mura." Hindi nakalimutan ni Xuan-ti na paalalahanan ang kanyang estudyante na huwag itong sabihin kahit kanino. Pagkatapos, gumawa siya ng ilang galaw bilang pagdiriwang dahil nakuha niya ang tiket sa konsyerto kasama ang taong gusto niya. Hindi niya inaasahan na kinagabihan ay nakalimutan niya ang tiket at nakita ito ni Song Yung inamin ni Xuan-ti na gusto niya si Hoen-jui, samantalang si Lee Ki-jun naman ay naawa sa sugat ni Kung Jo kanina.
Dinalaw niya ang car repair shop ni Song Yung at binigyan siya ng kaunting pagkain. Ang rason niya ay mayroong sobrang pagkain kaya dinala niya ito. Sa totoo lang, dumiretso si Lee Jun sa sushi restaurant, nagbalot ng sariwang pagkain para lang kay Gongju. Habang kumakain, bumubulong si Gongju, mas maganda kung may alak pa, kahit gaano pa ako kamiserable, hindi ko kayang iwan ang alak. Hindi tulad ng isang Diyos na nagdadala ng araw saan man siya magpunta, ako naman ay basa sa ulan saan man ako magpunta. Nang makita na masakit pa rin si Gongju, naawa si Lee Jun at sinabi, sana hindi magtagal ang sakit mo. Kinabukasan, pumunta si Xuan Ni sa isang restaurant, matagal na naghintay para sa pagkakataong umamin sa taong gusto niya. Hindi niya inaasahan na dumating ang kanyang ate, iniisip na may kailangan siyang gawin at magbigay ng regalo. Binigyan siya ng kanyang ate ng business card para sa libreng buffet bilang pasasalamat na nagpaiyak kay Xuan Ti ng husto dahil hindi niya naimbitahan si Hoen Jui para makipag-date. Lumabas na si Song Yung ay nagpakana, sinabi sa kanyang asawa na si Xuan Yu ay pumunta para makipagkita para hindi niya maipakita ang kanyang pagmamahal sa kapatid ng kanyang kaibigan. Ito ay mali, nagalit si Xuan Ni at sinabi na gusto niya rin ang kapatid ng kanyang kaibigan. Talagang komplikado. Kinabukasan, habang naglilinis ng bahay, nakita ng tatay ang sulat ng pagbati para sa kanyang anak na babae. Ngunit dahil kinansela na ang kasal, malungkot niya itong dinala sa basurahan at itinapon. Sa oras na ito, nasa hapagkainan na. Bagaman hindi niya nakita ang kanyang anak na babae, pinilit niyang maging kalmado at huwag malungkot at kumain kasama ang kanyang asawa at mga anak. Hindi niya alam, nahanap ni Gongju ang piraso ng papel na iyon at pumunta sa lawa para basahin ang talumpati ng kanyang ama. Ikaw ang mahalagang anak na babae ng iyong ama. Ngunit ngayon ay binibigyan mo ang iyong ama ng isa pang anak na lalaki. Gongju, umaasa ako sa iyo. Ang anak na babae ng iyong ama ay marami ng pinagdaanan dahil sa kanyang walang kwentang ama. Sana lagi kang puno ng kaligayahan at tawanan. Nasaksihan din ni A.K. Jun ang pag-iyak ni Gongju. Biglang may tawag mula sa event organizer. Papunta na raw ang sasakyan para sunduin ang lahat sa Bucheon para magdiwang sa Seoul. Agad na napahiya ang nanay ni Gongju at sinigawan siya pagdating niya. Umalis ka, wala akong anak na tulad mo. Nagtaka naman ang mga kapitbahay kung bakit hindi ito kinansela. Mabuti na lang at sumunod din si Lee-jun kay Gongju. Sinabi niya, ako ang nagsabi kay Gongju na huwag itong kanselahin. Bumaling siya para manisi. Bakit hindi mo ito sinabi sa lahat? Sinabi ko sa kanya na sabihin sa lahat na magsasagawa siya ng excursion para sa mga matatanda sa nayon. Pagkatapos noon, hinila niya si Gongju papasok ng sasakyan. Matagumpay siyang nakataka sa kahihiyan sa harap ng mga taga-nayon. Sa sasakyan, humingi ng tawad si Lee Jun sana raw ay huwag niyang dibdibin ang kanyang sinabi. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, pinahinto ni Gongju ang sasakyan. Pinababa niya si Lee Jun at sinabihan ang driver na pumunta sa kanilang pinag-usapan. Samantala, sa bahay, nagkukwento si Hoen Jui kay Son Ha. Ang kapatid na babae ni Xuan Ni, nagreklamo siya tungkol sa hirap ng paghahanap ng tiket para sa konsyerto. Ngunit nang makita niya ang mga bata, tumigil siya sa pag-iisip na manood ng konsyerto at sinisi ang kanyang sarili. Siguro kung hindi lang ako lasing araw-araw at umiinom at iniwan ang aking asawa. Siguro hindi na mahuhulog si Gongju sa sitwasyong masasaktan tulad ng nangyari sa akin. Nagkataong narinig ni Xuan Ni ang paghihinagpis ni Hoen Jui habang sinabi ni Song Yung na kung lalabas siya ngayon, masisira ang buto ng kanyang ate. Nagpasya siyang isuko ang tiket na nakuha niya para kay Song Yung. Sinabing mas mabuting sumama siya sa kanyang ate dahil mag-asawa sila. Samantala, pagdating ni Gongju sa kasal ng kanyang ex-husband, kinuha niya ang bote ng alak at tumalon para ihampas ito sa kasal ng ibang tao. Mabilis na kumalat ang impormasyon tungkol sa kanya sa media at nahimatay ang kanyang ina nang makita ito. Ngunit ito ay imahinasyon lang niya, hindi talaga kayang gawin ni Gongju ang bagay na ito. Samantala, para habulin siya, sinundan ni A.K. Jun si Gongju mula Bucheon hanggang Seoul, ngunit hindi niya nakita si Gongju sa kasal ng kanyang ex-boyfriend. Umulan noon. Dala-dala ang kalungkutan, naglakad si Gongju sa bawat kalye, hanggang sa isang tulay kung saan siya huminto at nag-isip, sino kaya ang magpapayong sa akin? Sa pamamagitan ng isang himala, natagpuan ni A.K. Jun si Gongju, pinayungan siya, at sa oras na iyon, mahina si Gongju na nagtanong, pwede mo ba akong payungan? Matapos hilingin ni Gongju kay Isip Jun na maging kanyang payong at tulungan siyang makalaya sa pagkalulong sa alak, agad niyang tinawag ang buong pamilya nito para sa pagsusuri ng dugo, upang ipatupad ang mga hakbang sa pagpapagaling mula sa pagkalulong sa alak para sa buong pamilya. Binalaan niya ang buong pamilya na kung patuloy silang inom ng alak, magkakaroon sila ng liver cancer o cirrhosis. Kaya, mula nang umuwi sila, nagsimulang hanapin ng tatay at dalawang anak ang kanilang pinagtataguan ng alak at dinala ang tambak ng alak sa harap ng nanay. Nang si Gongju na ang turn, nagulat ang lahat dahil hindi nila inaasahan na itatago niya ang alak sa cosmetic bottle. Totoo nga na ang pinagtataguan niya ay hindi inaasahan. Gayunpaman, masaya pa rin si Wang Oke dahil ang tatlo ay determinado nang itigil ang pag-inom ng alak. Kung gayon, ayos na. Sa loob lamang ng ilang linggo, tila nabawasan na ang ilang kilo ni Hoen Jui. Nagsimula nang magbasa ang tatay ng may malinaw na pag-iisip. At si Gongju naman ay laging masaya at nakangiti sa harap ng lahat. Inakala nilang magiging masaya ang buhay, ngunit sa halip ay nanghina silang lahat dahil sa kakulangan ng alak. Kinagabihan, tinawag ni A.K. Jun si Gongju upang tulungan siyang lumayo sa alak. Ngunit sinabi ni Gongju, paano siya makakaiwas kung saan man siya tumingin ay may nag-iinuman. Sa bahay, pagbukas niya ng telepono, nakakakita siya ng alak. Kahit sa TikTok, nakakakita rin siya ng alak. Paano ko kaya ito hihinto? Sinabi ni A.K. Jun na tumakbo. Lumabas na ang ibig niyang sabihin sa pagtakbo ay pagtakbo mismo. Tumakbo papalayo sa mga lugar ng tukso. Pagkatapos ng isang nakakapagod na takbo, tinanong ni Gongju si A.K. Jun kung paano niya naiwan ang alak kung nalulong na siya. Sinabi niya ang pamamaraan ng pagtitimpi ng kaunti. Mula sa pagtitimpi ng 0 minuto lamang, naging 1 oras, pagkatapos ay 1 araw, at patuloy na dumarami. Ganyan ang ginawa ko para makahinto sa pag-inom. Subukan mong gawin ito sa loob ng 1 linggo. Bilang ganti, nangako si A.K. Jun na gagawin ang anumang gusto niya.
Nang marinig ito, sinabi ni Gungjo na ibigay sa kanya ang lahat ng ari-arian. Ngunit napagtanto niya na sa kabutihang palad, may mga bisita silang magrerenta sa bahay sa weekend, kaya maraming alak. Paano niya ito matitiis? Nang marinig ito, kinagabihan ay nag-text si Lee-Jun sa group chat ng kanyang high school friends. Kahit na lahat ay pumunta sa isang lugar na walang alak para tulungan si Gungjo na makawala sa tukso. Lumabas na ang tinutukoy niyang lugar ay ang wildlife sanctuary. Ipinagbabawal doon ang pag-inom ng alak, tulad ng sinabi ni Lee-Jun dito na sinabi ni Gungjo sa lahat na huwag siyang maliitin. At kailangan ding tuparin ni Lee-Jun ang kanyang pangako na gawin ang anumang gusto niya. Kaya, nagkaroon silang 4 ng piknik sa labas kung saan walang ni isang patak ng alak. Pagdating sa kalagitnaan ng biyahe, dahil sa kakulangan ng tubig, nagkusa sina Lee-Jun at Songyung na kumuha. Tinanong ni Xuan-mi kung galit pa rin si Lee-Jun sa kanya. Anumang bagay ay kaya niyang gawin basta makahinto lang sa pag-inom ng alak sa loob ng 1 linggo. Malinaw naman ang pag-aalaga. Ayaw nang marinig ni Lee-Jun ang mga nakaraang kaganapan kaya umalis na rin siya. Samantala, sa bahay, abala si Hoenjui nang dumating ang isang dating kaibigan para magrenta ng guest house. Nang ipakilala lamang ni Hoenjui ang kanyang sarili bilang sekretarya ng Zongdo Group, doon lang napagtanto ng kaibigan niyang si Zong Duen na siya pala ang sikat na beauty queen sa lugar noong taong iyon. Masaya siyang makita muli ang kanyang matandang kaibigan. Habang nagdadala ng inumin sa dalawa, narinig ni Hoenjui ang paninira ng kanyang kaibigan tungkol sa kanyang minamahal. Ang kanyang dating asawa ay isang malaking babae sa stock market. Pagkatapos ay umutang ng malaking halaga at naaresto. Higit pa rito, isa pa siyang diborsyada na may 2 anak. Biglang naramdaman ni Hoenjui na napakalungkot niya. Samantala, sabit na ibinalik ni Xuan-mi ang video clip para kay Hoenjui. Pinuntahan siya ni Songyung para asarin, sa susunod na pumunta ka, siguradong mamatay ka sa tuwa. Pagkatapos ay tinanong niya si Xuan-mi kung ano ang balak niyang gawin. Kaibigan mo yan, kapag nalaman ito ng ate mo, patay ka. Nabalik na si Gungjo at Lee-Jun nang handa na siyang sumugod para makipagtalo. Nagkunwari ang 2 bagong kaibigan na walang nangyari at nag-selfie bago umalis na pumuno sa kagubatan ng kanilang boses. Walang sumagot sa bawat edad. Tinanong ni Lee-Jun si Gungjo. Nagpapasalamat ka, di ba? Dahil sa akin kaya ka nakarating dito. Kaya, ibasura mo ang iyong takot. Kaya mo iyan. Ang tingin niya sa taong gusto niya ay eksakto katulad noon. Nang pinasigla rin siya ni Lee-Jun tulad ngayon. Ikinuwento niya na naalala niya lang ang nangyari noon sa pagitan nilang dalawa. Talagang nakakakilabot. Dahil sa pag-akyat sa bundok, pinawisan si Gungjo at nilamig. Magalang na hinila ni Lee-Jun ang kanyang damit upang tulungan siya. Patuloy nitong pinapaalala kay Gungjo ang mga alaala mula noon. Ngunit sa huli, nag-iisa pa rin si Gungjo. Samantala, sa bahay, kinantyawan ng kanyang mga kaibigan sa inuman si Tatay Rongsu. Pustako ng 1 milyong won na hindi niya kayang huminto sa pag-inom sa loob ng 1 buwan. Nagkataon na dumaan si Ginang Wang Oke. Tumawag siya sa kanyang anak na si Jae Bong sa bahay ng kaibigan na ito. Pinilit niya ang pamilyang ito na bayaran ang lahat ng kanilang utang ngayong araw na naging dahilan upang magtanong ng may pag-aalala ang tatay ni Jibong, ano ang ginagawa mo? Ano pa ba kundi ang pag-aayos ng utang? Kaya naman, biglang dumating ang nanay ni Jibong. Talagang napakalayo na ng narating ng bibig mo. Nararapat lamang na mainggit ka. Samantala, ang 4 na matatalik na magkakaibigan ay pauwi na rin pagkatapos na nakakapagod na pag-akyat sa bundok. Nagmungkahi si Gungjo na kumain sila ng igat at ginising si Songyung. Ngunit nang lumingon sila, naiwan pala nila si Songyung sa conservation area. Kaya bumalik sila para sunduin si Songyung sa pagmamaneho niya, nabangga niya ang isang sasakyang paatras. Kinailangan niyang maospital dahil sa pilay sa lid. Nalaman na nalimutan ni Songyung ang oras ng pag-uwi dahil pinupulot niya ang mga kastanyas para sa kanyang asawa. Tunay na isang mabuting asawa. Kinagabihan, habang kumakain ng tuyong pagkain upang ipagdiwang ang paglampas ng unang araw ng walang alak, nakatanggap si Gungjo ng mensahe. May imbitasyon sa isang inuman ng mga empleyado mula sa kanyang dating kumpanya. Kaya kinaumagahan, ipinaalam niya ito kay si Lee-Jun. Nagtaka si Lee-Jun, "Nakalive ka, bakit ka pupunta sa inuman?" Ipinakita niya kay Lee-Jun ang mensahe na si Kim ay na-promote. Ginusto niyang imbitahan si Gungjo na sumama. Kitang-kita na para suyuin ang isang masipag na tao, tulad ni Gungjo, malayo pa ang mararating niya para mapantayan ito. Dati, sa dating kumpanya, si Gungjo ay tinaguri ang isang henyo. Ngunit ano ang silbi ng galing sa trabaho at pag-inom? Kung saan ang lahat ng pagsisikap ay dinidiskrimina batay sa kasarian at suhol. Samantala, sa ospital, sinabi ni Ate Xuan-Uzi kay Xuan-Hui na samahan siya sa darating na konsyerto. Hindi na makakapunta ang kanyang asawa dahil sa kanyang kalagayan. Agad na pumayag ang kanyang kapatid na lalaki, ngunit pinigilan siya ng kanyang matalik na kaibigan, kaya naman tumugon din si Xuan-Uzi. Hinarap niya ang kanyang kapatid at sinabing, "Bakit ka nagagalit? Kuya mo ito." Nag-alala si Songyung nang makita niyang tinatanggap ng kaibigan niya ang tiket. "Sabi ko, anong intensyon mo at bakit hindi mo ituring na sariling kapatid?" Nagtataka si Ate Xuan-Ho kung ano ang nangyayari nang may tumawag at kailangan niyang umalis. Lumapit si Xuan-Uzi at sinabing, "Ang bayaw na ito, ano ang binabalak niyang sabihin?" Hindi rin siya nagpatalo at sumigaw, "Ayusin mo na ang bagay na ito, baliw na bayaw." Maganda lang na pareho silang mahilig magmaneho ng eroplano. Si Lee-Jun naman ay nag-aalala para kay Gungjo. Malapit na ang isang inuman sa kanyang kumpanya, kaya nagtanong siya kung may plano na ba si Gungjo. Sinabi niya na kung may mag-imbita sa kanya, sasabihin niya na umiinom siya ng gamot at hindi nagmamaneho habang umiinom. "Ngayon, dala ko ang beer, kaya sana maintindihan ninyo." Nagbigay muli ng suporta si Lee-Jun, "Uminom ka lang at tawagin mo ang driver." Kahit umiinom siya ng traditional Chinese medicine, mas madali pa ring malasing, hindi ba? Sa kabilang banda, si Gungjo ay nahihirapan. Diretsahang pinayuhan ni Lee-Jun na sabihin na lang niya na huminto na siya sa pag-inom. Kinagabihan, pumunta si Xuan-Uzi at Hoenjui sa konsyerto. Nagkataon na habang kumukuha ng tiket si Xuan-Uzi, nakasalubong ni Hoenjui ang isang dating kasamahan mula sa Seoul na bumati sa kanya. Ngunit nang siya mismo, sinabi niya na mas masaya kung may kasama siya.
Pagkabalik ni Xuan Yusi, hinawakan ni Xuan Hui ang braso niya at sinabing ito ang kasalukuyan niyang nobyo na ikinatuwa niya. Nagtaka ang kaibigan ni Huenjui, kanina narinig ko siyang tinawag kang ate Mat. Sinabi ni Xuan Hui na nakilala niya si Hong Hain hina 5 taong mas bata sa kanya. May problema ba doon? Pagkatapos nilang asarin si Huenjui, nakalimutan nila ang dapat nilang gawin kaya nauna na silang umalis. Habang si Xuan Yusi naman ay tila namumulaklak ang buhay dahil bigla siyang kinilala bilang nobyo. Patuloy siyang nagmumuni-muni, ngunit sinabi ni Ate Xuan Hui na matagal na siyang naghahanap ng banyo, ngunit hindi niya ito makita. Hinanap ni Xuan Yusi si Xuan Hui at nakita niya itong nakaupo ng mag-isa sa parke, umiinom ng alak habang nalulungkot. Nang tanungin niya, nalaman niyang nahihiya siya at wala ng mukha, kaya wala na siyang ganang manood ng konsyerto. Matamis ang dila ni Xuan Yusi, sinabi niyang si Xuan Hui ang pinakamaganda sa lahat ng nanonood ng konsyerto. Napakaganda at elegante mo. Hindi napigilan ni Xuan Hui na halikan siya. Hindi rin pinalampas ni Xuan Yusi ang pagkakataon at direktang hinalikan si Ate Xuan Hui. Biglang nagising si Ate Xuan Hui at sinabing, nababaliw na nga ako. Nagpahatid din si Gong Juo kay si Pijun sa inuman ng kumpanya. Hindi nakalimutan ni A. Pijun na paalalahanan siya na tawagan lang siya kung may problema. Sa pagkakataong ito, ikinuwento ni A. Pijun ang narinig niya mula kay Gong Juo at sa kanyang kaibigan noong mga panahong iyon. Dahil itinuring lang siya ni Gong Juo na kaibigan, naisip niya na hindi siya gusto ni Gong Juo. Iniwan niya ang kanyang bayan at lumipat sa ibang lugar. Hindi alam ni Gong Juo na hindi niya sinasadyang nasaktan si A. Pijun. Ikinuwento rin ni A. Pijun na noong panahong iyon, ang tanging mayroon siya ay ang kanyang pagpapahalaga sa sarili, kaya nagpa siya siyang umalis. Ngayon na nakakapag-usap sila ng ganito, ito ay dahil lumipas na ang kanilang damdamin mula noon. Medyo nagulat si Gong Juo. Noong taon na iyon, nang mag-isa si A. Pijun at naghahanda upang umamin ng pag-ibig kay Gong Juo, nilapitan siya ng kanyang lasinggong ama. Pinilit niya si A. Pijun na bayaran ang kanyang utang, kung hindi ay pupuntahan niya si Gong Juo. Dahil dito, nagpa siya si A. Pijun na iwanan ang kanyang tahanan at lumipat sa ibang lugar. Ayaw lang niyang may gawin ang kanyang ama na makaapekto kay Gong Juo. Marami siyang iniyak mula noon. Kinagabihan, dahil nalaman niya na nilinaw na ang nangyari noon, hindi makatulog si Gong Juo. Sinisi niya ang sarili kung bakit siya naging ganoon katanga noon. Kinabukasan, nang magising si Gong Juo, parang lasing siyang naglalakad sa kalsada, na nagpaisip sa lahat na sumuko na siya sa kanyang pagtigil sa pag-inom. Nagpunta si Gong Juo diretso sa bahay ni A. Pijun. Humiram ng lakas sa alak at umamin, noon, gusto rin kita. Dapat umamin ka na 0 taon na ang nakakaraan. Nang marinig ito ni A. Pijun, itinulak niya si Gong Juo sa dingding. Habang naghahanda silang maghalikan, biglang nagising si Gong Juo at nahulog sa sahig. Panaginip lang pala iyon. Kaya dali-dali siyang pumunta sa klinika upang makita si A. Pijun at tinanong kung may ganoon ba siyang sintomas habang naghihinto sa pag-inom. Sinabi ni A. Pijun na depende ito sa bawat tao. Mayroong malala at mayroong magaan, mayroong nakakaramdam ng panghihina, minsan mainit at minsan malamig. Mayroong hindi makapagpigil at nagiging mas agresibo, tulad ni Midoon na hindi sinasadyang hinalikan si Xuan Yusi. Samantala, si Xuan Yusi, dahil nahalikan niya ang taong gusto niya, ay kumakanta ng parang buo sa buong umaga. Nahihilo si Song Yung at hindi na makatagal sa ingay. Nagtaka siya, ganoon ba? Siguro nag-propose ka sa anak ng iba, hindi ka lang nanood ng konsyerto. Ngumiti si Xuan Yusi na parang gusto niyang mahulog ang kanyang puso, at sinabing, ang galing mo sa comedy challenge. Hindi ko alam kung saan ang nakakatawa doon. Pagkatapos ng check-up, kumain ng tanghalian sina Gong Juo at Lee Ki-jun at inalok sila ng may-ari ng lugawan ng karagdagang ulam. Tinikman lang ni A. Ki-jun at sinabing gusto niya ang ulam na iyon. Bakit si Gong Juo ay tila nasa ulap? Ang salitang gusto kita ay patuloy na umaalingaw sa kanyang isip kaya hindi siya makapag-concentrate at nabuhusan niya ang kanyang inumin. Pinagtataka niya kung sintomas ba ito ng pagtigil sa pag-inom. Sa pulong ng konseho ng nayon ng Hanok, inilista ng nanay ni Jibom ang pondo ng nayon nang bigla niyang idinaan sa usapan ang tungkol sa anak na babae ng may-ari ng Chinese noodle shop na nagpakasal bago pa man si Gong Juo. Samantalang dati, si Gong Juo ang laging naunang makapagtapos ng unibersidad, ngunit ngayon ay hindi pa siya nagpapakasal. Hindi rin nagalit ang nanay ni Gong Juo at sinabing, ang taong may kakayahan ay hindi na kailangan pang magpakasal ng maaga. Napakagaling ng anak ko kaya binigyan siya ng kumpanya ng mahabang leave. Ang kaso lang, walang naniwala at sinabi pa, baka matagal ang pinapalitan ang anak mo ng kumpanya. Kinakabahan din si nanay. Samantala, sa bahay, tumawag ang kaibigan ni Gong Juo sa kumpanya upang ipaalam na hindi pumasok si Pinuno Kim ngayon. Marahil ay hindi pa siya nakakabangon mula sa kalasingan kagabi. Sinabi ni Gong Juo na kung siya ang boss o kung ano paman, sa pagkakataong ito ay susunugin niya talaga ang lahat. Eksakto namang nakabalik ang nanay ni Gong Juo at narinig ito. Binato niya si Gong Juo ng sapatos at tinanong, talaga bang nag-resign ka na? Umiti si Gong Juo at ibinato ang sapatos ng kanyang nanay sa kulungan ng aso bilang pagdiriwang. At saka, nanay. Sinisi niya si Gong Juo na ganoon din ang ginawa niya sa kanyang nakatataas, kaya siya nag-resign, tama ba? Sinabi ni Gong Juo na huwag mag-alala ang kanyang nanay. Wala akong ginawang mali sa pagkakataong ito. Kaya sinabi niya kay Gong Juo na huwag nang umupa ng bahay sa Seoul at maglakbay na lang mula rito. Nagtaka si Gong Juo, 5 oras din ang biyahe mula rito. Mahalaga ang oras, inay. Sinabi ni Ginang Wang okay, mas mabuti pa yan kaysa itapon ang gintot pilak sa mga inuman. Hinamon ni Gong Juo ang kanyang ina, kung ganito pa rin, iinom na talaga ako. Pagod na ako sa mga sintomas ng withdrawal, kaya hayaan mo na ako. Pagkatapos niyang magsalita at bumalik sa kanyang silid, nagpadala ng litrato ang nakakainis na si Pinuno Kim. Sinabi niya na mayroon siyang medical certificate at mga saksi. Maghanda raw siya para sa civil at administrative lawsuit. Kaya't agad na pinagmura ni Gong Juo si Kim ng walang humpay. Kinagagalak ang sariling tagumpay, kaya maya ipinadala ni Gong Juo sa pinuno ng departamento ang video ng tangkang panggagahasa nito sa kanya. Ngayon, tingnan natin kung sino ang maghahanda para sa kaso. Nagalit ang pinuno ng departamento dahil nawalan na siya ng pera sa ospital at wala pa rin nangyari. Samantala, si Midoon, pagkatapos na nangyari kahapon, hindi niya matitigan ng diretsyo si Xuan Yusi, na medyo ikinabahala niya.
Balak niyang gawing dahilan ang pagkalasing, ngunit sinabi ni Xuan Yusi na hindi niya makalimutan ang nangyari. Malinaw pa ang pakiramdam ng labi ko, kaya maging komportable lang tayo sa isa't isa. Ngunit ang mukha ni Mi doon ay tila nahihirapan sa bagay na ito. Pagdating sa bahay, nakita ni Gongjuo ang kanyang kapatid na babae na tila walang gana. Nilapitan niya ang kanyang kapatid at tinanong, nahihirapan ka rin ba sa pagtigil sa pag-inom? Agad siyang pinayuhan na magpatingin na kay si Kijun, biglang lumabas si Ginang Wang Okay na may dalang maleta. Sinabi niya na aalis siya ng bahay at pupunta sa Seoul para makipagkita sa mga kaibigan at maglibang. Bahala na raw ang tatay at mga anak kung ano ang gusto nilang gawin. Naisip ni Gongjuo na labis na ang ginagawa ng kanyang ina. Habang hindi pa alam ng tatlo kung ano ang gagawin, may dumating na grupo ng turista na umupa ng silid dahil nag-book na sila. Agad na sinabi ni Gongjuo sa kanyang kapatid na siya ang may-ari dito at tumakbo papunta sa bakanting lote para magtamad. Hindi niya inaasahang makasalubong ang drone na kinokontrol ng head nurse mula sa klinika ni Kijun. Nilapitan siya ng nurse at sinabing siya ay isang salot na sumisira sa kaligayahan ng iba. Bakit kailangan nating magkasabay kumain ng tanghalian? Gusto mo bang saktan ang aking banal na propeta sa nayon? Inosenteng sinabi ni Gongjuo na si Kijun ang tumawag sa kanya. Pati ang pagtakbo sa gabi, siya rin ang tumawag. Paano mo ako masisisi? Kaya naman, ginamit ng head nurse ang drone para tulungan si Gongjuo sa kanyang pagtakbo para huminto sa pag-inom sa halip na si Kijun, na labis na ikinapagod ni Gongjuo. Pagdating sa parke, nagreklamo si Gongjuo kay Rongrong, bakit kaya may galit sa akin ang head nurse? Ayon kay Rongrong, ang head nurse ay laging nasa tabi ni Kijun, parang isang yaya. Tunay ngang mula nang umalis siya sa Seoul at lumipat dito, kusa ring humiling ng paglilipat si Nurse Baek Jaime upang makasama si Kijun sa trabaho. Para silang mag-ina. Biglang tumawag si Kijun at sinabing samahan siya ni Gongjuo sa pagtakbo. Ngunit nang dumating si Gongjuo, nagreklamo siya, sinabing tumakbo na siya kaninang hapon, kaya hindi na niya kayang tumakbo ngayon. Salamat sa head nurse ni Kijun, may nag-aalaga sa kanya na parang tunay na anak. Samantalang ako naman ay hindi man lang pinapansin ng aking ina. Tunay ngang hindi patas ang buhay. Ngunit sinabi ni Kijun na kasalanan niya iyon. Kaninang umaga, dinalaw siya ng nanay ni Gongjuo at tinanong siya dahil hindi niya alam kung ano ang layunin ng kanyang buhay kamakailan. Pinayuhan ni Kijun si Ginang Wang Okay na magbakasyon sa Seoul upang magsaya at mag-alis ng stress. Ikinuwento ni Kijun na sa harap niya, nagpapakatatag si Ginang Wang Okay pero pagod na rin siya, kaya mas mabuting tratuhin niya ang kanyang ina ng mas maayos. Samantala, sa Seoul, kahit nakikipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan, si Ginang Wang Okay ay walang gaanong kagalakan sa kanyang pakikipag-usap. Habang nalulungkot, biglang nagpadala ng mensahe si Gongjuo na humihingi ng tawad sa kanyang ina dahil sa pag-aalala niya kamakailan. Nagpadala rin siya ng 500,000 won kay Ginang Wang Okay at sinabing magsaya ang kanyang ina ng husto. Nang makita ito ni Ginang Wang Okay, agad siyang umiti, malaki na ang anak ko at binibigyan pa ako ng pera. Kaya agad siyang nagmamayabang sa kanyang mga kaibigan, sinabing, ako na ang magbabayad sa inyong inumin at ako rin ang bahala sa karaoke. Kinabukasan, habang papunta sa palengke, nakasalubong ni Hoen Jui ang kapatid ni Xuan Yufi at bigla siyang nakaramdam ng pagkailang. Habang kumakain sila ng fish cake skewer, ikinuwento ni Xuan Ho ang tungkol sa anak ng may-ari ng Chinese noodle shop na nagpakasal at hindi niya alam kung kailan naman ang kapatid niyang lalaki ang magpapakasal. Umaasa lang siya na mas bata sa kanya ang mapapangasawa nito. Si Hoen Jui ay tila may gustong sabihin nang dumating ang ilang kapitbahay upang asarin si Xuan Ho. Ikaw mismo ang kumuha sa aming gintot pilak na si Song Yung at ngayon ay narito ka pa at pumipili ng pamantayan. Ang sinumang makarinig ay iisipin na si Xuan Yusi ay isang napakagaling na manugang. Si Hoen Jui, na nasa tabi niya, ay nakaramdam ng kirot at umalis kasama si Xuan Ho. Habang papunta si Gongjuo at Kijun sa klinika, may isang truck na patuloy na bumubusina at gustong umagaw. Nang umagaw ang truck, sinadya nilang ihulog ang mga kargamento na muntik nang magdulot ng aksidente sa sasakyan ni Kijun, ngunit sa kabutihang palad ay nakapagpreno sila sa oras. Bahagya lang nasugatan si Kijun sa balikat. Habang abala sa paghahanda ng gamot para kay Kijun, muntik na silang maghalikan, ngunit kailangan ding aminin. Napakaganda ng katawan niya, kakaiba kung hindi siya magugustuhan ni Gongjuo. Samantala, paulit-ulit na nag-text si Xuan Yusi kay Hoen Jui, ngunit walang tugon. Hanggang sa pumasok ang kanyang alagad at dinala ang mga gamit ng dalawang anak ni Hoen Jui, sinabing ayaw na ni Hoen Jui na mag-aral ang kanyang mga anak dito. Nang marinig iyon ni Xuan Yusi, alam niyang sinasadya ni Hoen Jui na iwasan siya, tila nawala ang kanyang tagsibol. Kinagabihan, pagka-uwi niya sa bahay, hindi mapigilan ni Kijun na pag-isipan ang aksidente na nangyari sa kanya ngayong araw at may kaunting pagdududa. Kahit sa kanyang panaginip ay nakita niya ang pamilyar na anino na tumakbo at sinaktan si Gongjuo. Tila ba binabangungot siya ng anino ng kanyang ama. Samantala, habang inaayos ni Gongjuo ang kanyang sasakyan, nakita niya ang multa na nakasabay sa petsa ng kanyang kasal. Nang magtanong siya, nalaman niya na noong araw na iyon ay may isang kotse na humarang sa sasakyan ng ikakasal, na naging dahilan upang hindi nila matuloy ang kanilang honeymoon at labis silang nagalit. Nalaman lang ni Gongjuo na alam na pala ni Kijun ang tungkol sa kanyang pakikipagkalas noon pa man, talagang tanga siya. Habang dumadaan sa isang bar, biglang gustong uminom ni Gongjuo ng isang baso dahil sa kanyang maling pagkaunawa sa maraming bagay. Ngunit nang maalala niya kung gaano kalungkot ang kanyang ina, mabilis siyang bumalik sa bahay upang makita ang kanyang ina, ngunit hindi niya inaasahan na mukhang hindi masaya ang kanyang ina. Bumagsak siya sa katawan ni Gongjuo na ikinagulat niya. Pagkabalik, nakita ni Gongjuo ang kanyang ina na umiinom ng kaunting alak at mukhang nalulungkot. Mabilis siyang tinawag ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang ama upang tingnan kung ano ang nangyayari. Ngunit walang sinabi si Ginang Wang Okay at tumakbo diretso sa banyo at ikinulong ang sarili. Tamang-tama, tumawag ang kaibigan ng kanyang ina kay Gongjuo. Humihingi siya ng tawad sa pagsasabi ng ilang bagay na hindi dapat sabihin. Habang papunta si Ginang Wang Okay sa bahay ng kanyang kaibigan sa Seoul, hindi niya sinasadyang narinig ang tungkol sa kanyang anak na niloko ng kanyang dating kasintahan. Buntis ang ibang babae at nagpakasal sa mismong araw na nakatakda sanang ikasal si Gongjuo, ngunit iba ang naging nobya. Ngayon, napagtanto ni Ginang Wang Okay na palagi niyang hindi naiintindihan ang kanyang anak.
Akala niya ay isa lang siyang lasingga na iniwan ang kanyang magiging asawa, nang hindi niya alam kung gaano na pala katatag ang kanyang anak. Pagkaraan ng ilang sandali, nang bumalik na ang kanyang katinuan, hindi niya gustong makipag-usap kay Kung Joo. Sinabi ni Kung Joo sa kanyang ina na narinig niya ang kwento mula sa kaibigan ng kanyang ina. Sa sandaling ito, lalo siyang nanghina at lumuhod habang umiiyak ng mas malakas kaysa kanina. Niyakap niya si Kung Joo at tinawag ang pangalan nito. Naguguluhan pa rin ang ate niya at ang kanilang ama sa nangyayari hanggang sa magsalita ang kanilang ina. Dahil doon, muntik nang puntahan ng ama ang lalaki para makipag-away, buti na lang at napigilan siya ni Kung Joo. Sa loob ng matagal na panahon, nakita niyang marami nang tiniis ang kanyang anak na babae. Sa harap ng lahat, nanatiling matatag si Kung Joo na parang walang nangyayari. Ngunit sa harap lamang ni Tae-jun, doon lang siya nakaramdam ng ginhawa at tuluyang naiyak. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-uusap, sinabi ni Kung Joo na dati ay hindi niya talaga kayang tingnan ang mukha ni Tae-jun nang malaman niya ang nangyari. Tumingin si Kung Joo kay Tae-jun, salamat sa pakikinig sa aking kwento. Kinabukasan, sa martial arts gym ni Xuan Uzi, tulala siya dahil hindi na dumating ang taong gusto niya nang dumaan ang kanyang ate. Tinanong niya kung gusto niyang mag-blind date dahil nasa edad na rin siya ng pag-aasawa. Nagpakilala siya ng isang bank employee na nasa tamang edad, ngunit ayaw ni Xuan Uzi. Sinabi niya sa kanyang ate na may gusto na siya. Pagkasabi niya, agad siyang bumaba sa repair shop. Hiniram niya ang telepono ni Song Yung para tawagan si Hoenjui. Sinabi niya na ito lang ang paraan para makausap niya si Hoenjui. Ngunit hindi sumagot si Hoenjui, kaya isinigaw ni Xuan Uzi ang pangalan niya. Nagkataon na sumunod din ang ate niya. Tinanong niya kung gusto niyang panatilihin ang kanyang kaibigan. Abang-abala na raw ang tao sa dalawang anak, tinatawag pa rin niya para mag-ensayo. Buti na lang ay mali ang pagkakaintindi ng ate ni Xuan Uzi. Kung nalaman niya na nakikipag-date siya sa kaibigan niya, baka atakihin siya sa istasyon ng pulis. Sa pamamagitan ng security camera, nalaman ni Tae-jun na may isa diyang sumusunod sa kanyang sasakyan mula sa ospital hanggang sa madalas ding gumagala ang taong iyon sa paligid ng bahay ni Tae-jun. Hindi niya maiwasang magduda kung ang taong ito ba ang kanyang ama na sumira sa kanya noon. Kinabukasan, sa bahay ni Kung Joo, ipinagbigay alam niya sa kanyang ina na tinawagan na siya ng kumpanya upang bumalik matapos malantad ang pervert na pinuno ng departamento. Biglang tinanong siya ng kanyang ina tungkol sa advance payment ng bahay at sa kanyang dating magiging asawa. Dahil kailangan nilang makuha ang perang iyon upang makahanap ng ibang bahay sa Seoul, upang maging madali para sa kanyang anak na pumasok sa trabaho. Patuloy na nakakaramdam ng pagsisisi ang kanyang ina kay Kung Joo. Sinabi niya sa kanyang ina, kung patuloy kang malungkot ng ganito, baka lumipat na ako sa Seoul. Dahil dito, nang pumunta siya para magpa-check up sa kondisyon ng kanyang paghinto sa pag-inom sa klinika ni Tae-jun. Patuloy na nagrereklamo si Kung Joo tungkol sa hindi niya alam kung kailan niya maibabalik ang kanyang apartment upang mabawi ang deposit. Kaya, sa gabing iyon, pinag-isipan niya ito. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Xuan Uzi upang maglabas ng sama ng loob. Nagkataon na malungkot din ang kaibigan na ito dahil iniiwasan siya ng taong gusto niya. Naglaban sila hanggang sa mapagod. Kinabukasan, habang namimili, narinig ng nanay ni Kung Joo ang ilang kapitbahay na nagsasabi na hindi makakahinto sa pag-inom ang kanyang anak. Kung iniwan na nga niya ang kanyang asawa, ano pa kaya ang pag-inom? Nagalit siya at sinira ang mga pickled cucumbers ng mga kapitbahay. Sinabi niya na ang kanyang magiging asawa ang nagtaksil at nagpabuntis sa iba kaya niya ito iniwan. Kung may magsalita pa tungkol dito, hindi ko na sila palalagpasin. Nang marinig ito ni Kung Joo mula sa kanyang ina, tumakbo siya palayo. Akala ng kanyang ina na nagkasala siya sa kanyang anak, ngunit naghintay si Kung Joo ng walang tao at pinuri ang kanyang ina. Tama ang ginawa mo, inay. Nakahinga ako ng maluwag. Mabilis na kumalat sa buong nayon ng Bucheon ang balita tungkol sa pagtataksil kay Kung Joo. Patuloy na pinag-uusapan ito ni Song Yung kina Xuan Uzi at Lee Gi-jun, ngunit tila matagal na nilang alam. Biglang dumating ang ate ni Xuan Uzi at sinabing handa na siyang pumunta sa bahay ni Kung Joo. Dahil doon, nagkaroon ng gana si Xuan Uzi na sumama. Ang dahilan ay para magbigay aliw kay Kung Joo, ngunit ang totoo ay para makita si Mi doon. Samantala, sa bahay ni Kung Joo, habang naghahanda siya, dinala ng kanyang ina ang kwaderno ng pera na ipinadala niya sa kanyang ina. Sinabi niyang iningatan niya ang pera at hindi gumastos ng kahit isang sentimo. Mayroon lang na 300,000 won na binayaran dahil kinuha ito ng kanyang ama nang walang pahintulot upang lihim na uminom ng alak. Sa labas, dumating si Lee Gi-jun kasama ang kanyang mga kaibigan upang bisitahin si Kung Joo. Sama-sama silang nag-organisa ng isang barbecue upang ipagdiwang ang paglaya ni Kung Joo mula sa lalaking nagtaksil sa kanya. Mula ngayon, magsisimula na ang magandang kapalaran ni Kung Joo. Magiging maayos ang lahat. Habang kumakain, biglang may tumawag kay Kung Joo na ikinatuwa niya. Nalaman niyang nabawi na niya ang deposit sa bahay sa Seoul. Para kay Kung Joo, parang isang malaking tagumpay. Pagkatapos ng kainan, nagmadaling puntahan ni Xuan Uzi si Mi doon, kahit medyo nailang si Mi doon. Tinanong niya kung dumalaw si Xuan Uzi dahil kay Kung Joo, ngunit sa totoo lang, para kausapin si Mi doon. Para hindi makalimutan, wala nang nagawa si Xuan Uzi kundi magkunwaring dumalaw kay Kung Joo dahil sa matagumpay na pakikipaghiwalay nito sa kanyang dating kasintahan. Kumanta siya na parang hindi siya nasasaktan sa pag-ibig. Habang masaya, biglang tumawag ang kapitbahay na si Rongrong. Ate, payagan mo akong maging panganay mo ngayon tulad ng dati. Ang buong nayon ng Bucheon ay nasaktan dahil sa nangyari kay Kung Joo. Nagalit ang lahat at determinadong hanapin ang kanyang dating asawa at pabayaran ang lahat sa kanya. Kaya't sa wakas ay naramdaman ni Kung Joo kung paano protektahan. Habang nasa bahay at sinusuri ang mensahe tungkol sa kontrata sa pagdeposito ng bahay, biglang nakita ni Kung Joo ang pangalan ni Lee Gi-jun at nabura ang mensahe. Nagduda si Kung Joo kung si Lee Gi-jun ba ang tumulong sa kanya. Kinagabihan, sinabi ni Kung Joo na totoo, gaano man kahirap ang sitwasyon, tinutulungan siya ng lahat. Hindi niya maihihiwalay ang tulong ni Lee Gi-jun kahit sinubukan ni Lee Gi-jun na tulungan si Kung Joo, nagbago siya ng isip. Iniwan niya ang deposito para manirahan muli sa bahay na iyon. Pagkatapos ng lahat, maswerte siya dahil sa kanyang tagapagtanggol. Nang sa wakas ay dumating ang araw na makabalik si Kung Joo sa kanyang dating kumpanya, ipinakilala ni Pinuno Kim ang pagbabalik ni Kung Joo sa lahat.
Nangako si Pinuno Kim na tutulungan niya si Gung Juo ng buong puso upang makabawi sa kanyang mga dating pagkaunawa. Bagaman kakatapos lang niyang bumalik sa kumpanya, ipinakita ni Gung Juo ang kanyang talento sa pag-aayos ng mga charger para sa mga electric car na naging dahilan upang mas mabilis itong mag-charge at humanga maging ang direktor. Samantala, sa ospital ni A.K. Jun, tinanong ni Nurse Baek Jaime si A.K. Jun dahil ba kay Gung Juo kaya kalabis na nag-aalala. Dati, hindi niya gusto si Gung Juo dahil sa balitang iniwan niya ang kanyang asawa. Ngunit ngayon na malinaw na ang lahat, gusto ni Nurse Baek Jaime na hanapin ni A.K. Jun ang kanyang kaligayahan sa piling ni Gung Juo. Umaasa siyang hindi na palalampasin ni A.K. Jun ang anumang pagkakataon at magiging masaya kay Gung Juo. Gayunpaman, natatakot pa rin si A.K. Jun dahil noong taong iyon, ang kanyang ama mismo ang pumunta sa ospital upang manggulo. Gusto niyang makita si Gung Juo upang manghingi ng pera. Noong panahong iyon, isang nurse ang nagtangkang pigilan ang kanyang ama na manggulo, ngunit itinulak siya ng kanyang ama at namatay siya agad-agad. Ito ang nagpaparamdam kay A.K. Jun ng takot na baka lumitaw muli ang kanyang ama at sirain ang kanyang kaligayahan. Samantala, sa bahay, nakipagkita si Xuan Yu si kay Midoon upang pag-usapan ang kanilang relasyon. Ayaw ni Midoon na mahalin siya ng binata. Dahil mayroon siyang 2 anak, ngunit hindi ito inintindi ni Xuan Yu. Nakita niya kung paano kinaya ni Midoon na mag-isa at matatag na palakihin sina Guji at Nahagya. Tila lumitaw sa kanya ang pakiramdam ng habag at nais niyang protektahan ang 2 bata. Umamin siya, gusto kong punan ang puwang ng isang ama at maging tagapuno ng pagmamahal para sa 2 bata. Nang makita ni Midoon na masaya si Xuan Yu kasama ang kanyang 2 anak, medyo umasa at nag-alinlangan siya. Paggabi na at pauwi na si Gung Juo nang biglang may isang kakaibang truck na patuloy na bumubusina at nagpapasilaw sa likod ng sasakyan ni Gung Juo. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla itong lumampas at biglang nagpreno. Bumaba rin ang driver na may dalang armas at sinira ang pinto ng sasakyan ni Gung Juo. Mabuti na lamang at biglang dumating si Lee Jun upang pigilan siya. Kahit na bahagyang nasugatan, napigilan niya ang matandang lalaki at bumalik upang tanungin si Gung Juo, ayos ka lang ba? Sa istasyon ng pulisya, inamin ng lalaki na sinubukan niyang pumatay ng tao dahil masyado na siyang nagtiis. Ngunit sinabi ni A.K. Jun na hindi niya ito ama kundi isang pasyenteng lulong sa alak. Kaya't iniiwasan na siya ng kanyang pamilya at sinasaktan ang kanyang sarili. Marahil ang pagkakakulong ang pinakamahusay na paraan para sa taong ito. Nang bumalik si A.K. Jun sa ospital, nalaman niyang umalis na si Gung Juo, kaya tinawagan niya ito ng paulit-ulit hanggang sa wakas ay sagutin nito ang tawag at sabihing bumaba siya ng sasakyan at hintayin siya. Nang maabutan si Gung Juo, tinanong ni A.K. Jun kung bakit mag-isa siyang umalis. Sinabi niya na nasa ospital na siya at dahil hindi naman nasaktan si Gung Juo, nagtaka rin siya. Kung wala naman akong sugat, uuwi na lang ako, sabi niya, ngunit hindi niya alam na nag-aalala si A.K. Jun na baka makatagpo siya ng iba pang masamang tao. Sinabi ni Gung Juo na ayaw niyang magkamali ulit sa pag-ibig, ngunit agad itong pinabulaanan ni A.K. Jun. Sinabi niyang hindi na ito ang pangalawang pagkakataon na tulad ng nangyari noong taon na iyon dahil gusto niya talaga si Gung Juo. Niyakap niya si Gung Juo mula sa likod at umamin muli ng pag-ibig. Mahal kita, sabi niya kay Gung Juo at naghalikan sila sa ilalim ng ulan ng bulalakaw. Simula nang magsimulang mag-date sina Gung Juo at Lee Jun, labis na natuwa si Gung Juo na hindi siya makapaniwala na ang kanyang nais ay sa wakas ay natupad. Para silang isang bagong magkasintahan, nagpapalitan ng mga mensahe ng pangumusta at inamiss kita. Marahil ang lahat ng nakakakita sa kanila ay mapapabuntong hininga sa kanilang tadhana ng pag-ibig hanggang sa dumating si Lee Jun sa ospital. Ang saya ng pag-ibig ay malinaw na nakikita sa kanyang mukha at napansin din ito ng chief nurse. Sinabi ni A.K. Jun na nahiya siyang hilingin sa chief nurse na panatilihing lihim ang bagay na ito dahil medyo nahiya pa rin sila. Sa oras na ito sa kumpanya ni Gung Juo, ang lahat ng pagsubok sa kanyang sasakyan ay naging matagumpay kaya't ang manager na si Kim ay nagpakita ng kanyang tunay na kulay. Dati, sinabi niyang susuportahan niya si Gung Juo, ngunit sa likod ay isinumbong niya sa direktor na hindi maaaring hayaan ang isang taong may kasaysayan ng pagkagumon na humawak ng ilang mahalagang posisyon. Habang kumakain ng tanghalian ang lahat, sinubukan pa rin ni Gung Juo na ayusin ang sasakyan. Lumapit ang matalik niyang kaibigan na si A.K. Jun at sinabi kay Gung Juo na may napapansin siyang hindi maganda mula kay Manager Kim. Ang kanyang pagkatao ay palaging mahirap at maliit, ngunit sumuko siya sa iyo. Naramdaman ni Midoon na ang manager na ito ay maaaring magloko sa kanyang kaibigan. Nagtanong siya tungkol sa pag-ibig ni Gung Juo at Lee Jun, buong pagmamalaki niyang sinabi na naghalikan na silang dalawa, hindi lang naglalandian. Ngunit gusto pa rin ni Gung Juo na itago ang bagay na ito, kaya medyo nagtaka ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, bilang isang matalik na kaibigan, hindi ilalabas ni Midoon ang kalahati ng isang salita sa sinuman. Kinagabihan, hindi inaasahan ni Gung Juo na pupunta pa si A.K. Jun sa Seoul para sunduin siya. Sinabi ni A.K. Jun na natural lang na sunduin ang kanyang nobya dahil labis niyang namimiss si Gung Juo. Pauwi na sila nang ikinuwento ni Gung Juo si Manager Kim na kasalukuyang sumusuporta sa kanya na nagpataka kay si Jun, hindi ba't medyo masungit siya dati. Talaga bang ayos lang nakasama mo siya? Sabi ni Gung Juo, ayos lang at tinanong kung totoo bang si A.K. Jun ay pumunta doon para sa kanya. Sinabi niya na kaninang hapon ay nakipagkita siya sa kanyang senior sa Seoul Hospital. Hinahabol pa rin siya ng aksidente noon na ikinamatay ng isang nurse. Naawa si Gung Juo at siguro ay malaking presyo ito para sa kanya pag uwi niya ng bahay. Biglang nagpakita ng kahinaan si A.K. Jun. Nagtanong kay Gung Juo kung maaari siyang huwag umalis at manatili sa kanya ngayong gabi. Samantala, sa bahay ni Gung Juo, si Hoen Jui ay patuloy na iniisip ang tungkol sa kanyang sarili at kay Xuan Yu. Hindi niya alam kung ano ang gagawin nang hindi sinasadyang nagpadala siya ng 3 mensahe na naging dahilan upang patuloy na mag-spam si Xuan Yu. Iniisip na nagkaroon siya ng pagkakataon kay Xuan Ho.
Kaya't kinagabihan, nag-aral ang nakababatang kapatid sa internet kung paano magkaroon ng matagumpay na unang date. Ngunit inakala naman ng nakatatandang kapatid na malapit nang mag-date ang kanyang kapatid kay Gungjo. Samantala, si Gungjo ay nakatitig kay si Kijun habang hinihintay itong lutuin siya ng isang mangkok ng noodles para sa hapunan, ngunit hindi niya napansin na sobrang pagod na pala siya at nakatulog. Pagkagising niya, umaga na at dahil wala siyang kinain kahapon, naghanda na si Kijun ng masarap at saganang almusal. Naginanakit naman si Gungjo at tinanong si Kijun kung bakit hindi siya natulog sa tabi niya kagabi. Sinabi niya na sobrang pagod niya at nawalan ng malay. Nang hinayang si Gungjo dahil walang ginawa si Kijun sa kanya. Pinababa niya si Kijun at akmang iinom ng bitamina sa umaga nang makarinig sila ng kakaibang ingay sa labas. Tumakbo silang dalawa para tingnan at nagulat sila dahil may nakakita sa kanila na magkasama. Tiningnan ni Gungjo ang mangkok sa harap niya at napagtanto na nakita na niya ito kung saan. Mabuti na lamang at mabilis na tumakbo si Gungjo sa barberya at tinakpan ang bibig ng matandang babae na ito na mahilig magkalat ng balita. Kulang na lang ay mabunyag ang kanilang relasyon. Nang makarating sila sa isang liblib na lugar, sinabi ng matandang babae na hindi maaaring gumawa ng ganoong bagay si Gungjo sa liwanag ng araw. Nasa magkaibang posisyon kayo, sabi niya. Ngunit sa kabila ng pagpipigil, lumitaw ang senyales ng universo sa harap nila. Sa pangkalahatan, pinipigilan ng matandang babae si Gungjo na maging masyadong malapit kay si Kijun habang galit na naglalakad pa uwi si Gungjo, naamoy niya ang usok ng sigarilyo. Nang tiningnan niya, nakita niya ang kapatid ni Xuan Uzi. Lumapit siya kay Gungjo na galit at sinabihan ito, bakit ka napakalandi gayong mayroon ka ng kapatid ko? Nagulat si Gungjo nang makita ni Xuan Ho ang dalawang magkasama kaninang umaga at inakala niyang nagloko siya kaya nag-away sila. Mabuti na lang at dumating si Kijun at ang iba pa para pigilan sila. Galit na sinabi ni Gungjo na si Kijun lang ang mahal niya at wala ng iba. Dito na natapos ang kanilang lihim na relasyon. Ngayon, alam na ng lahat ng kapitbahay at kaibigan ang tungkol sa kanila. Gayunpaman, lubos na sinusuportahan ng lahat sa Baochon ang kanilang pag-ibig. Nagtatanong pa sila kung kailan sila magpapakasal. Samantala, pinagalitan naman ni Xuan Uzi si Xuan Ho, sinasabing huwag nang makialam sa kanyang relasyon. Dahil sa isang hindi pagkakaunawaan, si Huenjui ay maaaring mapahiya habang buhay at ikinuwento niya sa kanyang kaibigan na si Duanhui. Nalaman niya na inakala niyang nagloko ang kanyang kapatid kaya nagkaroon lang sila ng kaunting away. Ngunit nang marinig niya na gusto lang ni Xuan Ho na mag-date ang kanyang kapatid sa isang kahangahangang tao, partikular si Gungjo, medyo nalungkot si Duanhui dahil hindi na siya kasing bata tulad ng dati. Pagdating ng tanghali, tinawag si Gungjo ng chief nurse para kausapin at binigyan siya ng isang set ng damit. Sinabi niya na ito ay magkapares na damit para kay si Kijun at umaasa siyang maging masaya silang dalawa kahit na mayroon silang kaunting hindi pagkakaunawaan dati. Ngunit sa kasalukuyan, masasabing si Gungjo ang perpektong pagpipilian para sa kanyang doktor. Inihabilin ng chief nurse ang maraming gawaing pangangalaga kay Gungjo. Siya naman ay kailangang umalis. Masasabing mula nang ihayag nila ang kanilang relasyon, mas naging maganda ang buhay ni Gungjo at Lee Kijun, naglalakad sila sa lawa habang naglalambingan na parang mga bagong kasal. At pagkatapos, mangyayari ang nararapat sa kanilang dalawa. Samantala, si Huenjui ay nagsisikap na tanggihan si Xuan Uzi. Ngunit nang makita niya si Xuan Uzi, nahikayat siya nitong lumabas sa isang date. Sa daan, may isang bata na humiwalay sa kanyang ina at hindi nag-atubiling tumakbo si Xuan Uzi upang tumulong para makakuha ng puntos mula kay Huenjui. Determinado siyang makipag-date sa kanya. Kinabukasan sa trabaho, lahat ay tila may malubhang bagay at sinabihan si Gungjo na tingnan ang abiso na ipinadala ng kumpanya. Binuksan niya ang mensahe at nakita na siya ay nominado para sa posisyon ng manager dahil sa kanyang kasipagan sa trabaho. Lahat ay naghanda na ng maaga, naghihintay na lamang kay Gungjo para magdiwang. Ngunit hindi pa nagtatagal ang kanilang pagdiriwang nang ipatawag si Gungjo sa opisina ng investigasyon tungkol sa insidente ng kanyang pakikipag-away kay Chief Choi ilang panahon na ang nakalipas. Ang abogado sa harap niya ay inakusahan si Gungjo na gumamit ng mga siga laban sa lasing na tao. Kahit na depensa sa sarili iyon, nakapanakit pa rin siya ng ibang tao. Ngayon, isa lang ang pagpipilian, kanselahin ang ulat o maparusahan siya at hindi na maitataas sa posisyon. Nang makabalik, tinawag ni Midoon si Gungjo. Sinabing binalaan na niya ito dati dahil may hinala na siya na may mali sa kanya. Traitor daw ito at naghahanap pa ng iba sa likod niya. Para ayusin ang bagay na ito, direktang nilapitan ni Gungjo si Chief Choi at pinilit itong humingi ng tawad sa pananakit sa kanya. Hinamon siya ng taong ito dahil lang sa hindi nangaha si Gungjo na uminom ng alak kasama niya, kaya naramdaman niyang minamaliit siya, kaya kung gusto niyang palampasin ito. Mapapansin mo na sinabihan ka ng isang lalaki na gumamit ng isang laro, at kung hindi mo nagawa iyon, ikaw ang may problema. Pagkatapos, nang mag-text si Kijun kay Gungjo kinagabihan, sinabi niya lang na matutulog siya sa bahay ng isang kaibigan at dapat na siyang matulog muna. Pagkatapos ng laban sa inuman, kinailangan niyang aminin na magaling si Gungjo, ngunit hindi siya pinatawad nito at sinuntok pa siya, sinabing huwag na siyang mabuhay ng ganoon at maging mabuting tao na. Kaya, nang makabalik siya at nakaupo sa gilid ng lawa na gulong-gulo, nakita ni Gungjo si Kijun na lumalapit sa kanya. Ngunit nang maisuot na ni Kijun ang kanyang jacket, nakita niya itong mag-isang lumakad patungo sa kabila ng lawa, iniiwan siyang mag-isa. Pagkalabas ni Gungjo mula sa kanyang pagkalasing kagabi, nagulat siya nang malaman na nakatulog pala siya sa labas, sa gilid ng dagat at hindi niya namalayan kung paano siya napunta roon. Samantala, sa nursing home, binuksan ng chief nurse ni Kijun ang sikretong pinto sa ibaba ng institusyon at ipinagbigay alam sa kanya na hinahanap siya ni Kijun kamakailan. Ang taong ito ay walang iba kundi ang ama ni Kijun habang nagpapanik si Gungjo dahil sa biglang pagnanais ng kanyang minamahal na magpakamatay. Nagising siya at nakita ang kanyang sarili na nakahiga sa tabing dagat nang hindi niya alam kung paano. Marahil ay dahil sa labis na pag-inom kagabi kaya napagkamalan niyang daan pa uwi ang daan patungo sa dagat.
Nang buksan niya ang kanyang telepono, puro missed calls mula sa kanyang mga kaibigan na nagtatanong kung nakauwi na ba siya ng ligtas. Biglang tumawag si Lee Ki-jun kaya nataranta siya at nagbalabal. Sinabing nasa bahay siya ni Mi doon para hindi mag-alala si Lee Ki-jun para makapagpahinga. Mabilis na pumunta si Gongju sa isang kalapit na kainan at dahil medyo hagad siya, nagpunta rin siya sa sauna para magpalipas ng stress. Pagkatapos maligo, hindi niya makita ang kanyang telepono. Pagbalik niya sa kainan, nandoon na pala ang kanyang nobyo. Sinabi ng may-ari na narinig daw ng kaibigan niya na nakalimutan ng nobya niya ang kanyang telepono dito kaya siya agad na pumunta. Ipinaliwanag ni Gongju na mayroon siyang magandang dahilan. Hindi ko naman gustong uminom ng alak. Biglang nag-text si Mi doon kay Gongju, sinabing tapos na si Manager Kim. Pumasok si Kim sa isang labanan ng inuman kay Gongju kahapon at dahil sa kalasingan, nagdulot siya ng aksidente pa uwi at tuluyang natanggal sa trabaho. Pagkatapos noon, naglakas loob si Gongju na sabihin kay si Ki-jun ang tungkol sa insidente ng inuman noong nakaraang araw. Hinikayat naman siya ni Ki-jun na sa lahat ng mga pasyenteng nakaka-recover sa alkoholismo na nakita niya, siya ang pinakamay determinasyon. Magsimula ka na sa ngayon na magpigil sa pag-inom, sabi niya. Para hindi na mangyari ang mga bagay na tulad nito dahil sa alak, ipinangako rin ni Gongju kay si Ki-jun na magpapagaling na siya sa pagtigil sa pag-inom. Dahil maganda ang panahon ngayon, nagpa siya silang mag-date. Nagbisikleta sila malapit sa tabing dagat para ma-enjoy ang romantikong date. Habang nasa bahay, si Hoenjui ay sumasakit ang ulo dahil kay Xuan Uzi dahil sa huling beses. Nagkamali siya ng pagpindot at nagbigay ng 3 pagkakataon sa nakababatang kapatid na ito, at ngayon ay pangalawang beses na siyang yaaya sa isang date. Kaya nagpa siyang tanggihan si Xuan Uzi sa pagkakataong ito, ngunit pagdating pa lang niya. Bago pa siya makapagsalita, sinabi ni Xuan Uzi na huli na at hinila si Hoenjui sa tabing dagat. Habang pinapanood nila ang dagat, may biglang 2 pamilyar na anino ang dumaan kaya medyo pamilyar ang pakiramdam ni Hoenjui sa 2 taong ito. Nagulat siya na sina Gongju at Lee Ki-jun pala iyon. Nagtaka si Gongju at tinanong kung ano ang ginagawa nilang dalawa doon. Mabilis na nagdahilan si Xuan Uzi na nag-survey lang siya sa lugar. Sa lalong madaling panahon, dadalhin niya ang mga pamangkin ni Hoenjui dito para matuto ng martial arts. Mag-date lang kayong dalawa, tuloy lang kami. Gusto ni Gongju na iayain ang lahat na kumain sa isang restaurant na magkasama. Biglang hinila ni Xuan Uzi si Gongju sa isang tabi at sinabing sigurado na gusto rin ni Lee Ki-jun na mag-isa silang dalawa. Nagulat siya na matagal nang napili ni Lee Ki-jun ang restaurant ayon sa sinabi ni Gongju. Kaya sa huli, ang grupo na ito ay naging isang double date. Biglang naging curious si Lee Ki-jun, tinanong niya si Xuan Uzi kung sino ang gusto niya at si Hoenjui na nasa tabi niya ay napatulala ang mga mata para ilihis ang usapan ni Xuan Uzi sa ibang paksa. Ngayon na nasa West Sea na sila, hindi nila maaaring palampasin ang pagkakataong manghuli ng clam sa tabing dagat sa hapon. Kinumpirma ni Lee Ki-jun na kung manghuli silang lahat ng clam, makakakuha sila ng diskwento sa entrance fee dahil kumain sila sa restaurant na ito. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang grupo at nagtungo na sa tabing dagat para manghuli ng talaba. Halatang excited na excited si Gongju. Si Xuan Uzi na nasa isang tabi ay napansin ang pagiging masigasig ni Gongju. Siguro na-promote kaya ganyan na lang siya kasigasig, sabi niya. Mahirap talaga kapag ikaw mismo ang umiiwas sa alak pero pinagnanasahan naman ng mga subordinates mo ang alak. Bilang resulta, binato siya ni Lee Ki-jun ng puti. Kasalanan niya na minumura at iniinsulto ang kanyang kasintahan. Naglaban ng dalawa hanggang sa nalaglag ang telepono ni Lee Ki-jun, maya-maya, biglang natrap sa putik ang magkapatid na Gongju. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Xuan Uzi para tulungan si Hoenjui. Dahil dito, galit na sumigaw si Gongju, talaga nga naman, mas mahal pa ang pamilya kaysa sa kaibigan. Ang alipin ng kapitalismo. Nang marinig iyon, para hindi na magkamali, lumipat si Xuan Uzi at nakita niyang sumigaw si Hoenjui dahil may kumapit sa kanya. Ipinagwalang bahala ni Xuan Uzi si Gongju. Galit si Gongju at napabulong, sino ang titingin at mag-iisip na gusto niya ang kapatid ko. Bigla niyang napagtanto na may mali. Sigurado akong tinitingnan niya ang kapatid ko bilang pinagmumula ng pera kaya siya nagpapakahirap ng ganoon. Siguro pinipilit din niya si Hoenjui na mag-aral ng martial arts para makakuha ng pera mula sa kanya. Samantala, sa bahay, nakita ni Ginang Wang Okay ang kanyang asawa na nagbabasa ng cookbook. Agad niyang sinabi, hindi pa nga natin nababawi ang perang inilabas sa hotpot restaurant at sa pagpapaayos ng sasakyan at may bago ka na namang plano na sisira sa iba pang bagay. Nagpaparinig man siya, nagmamalasakit pa rin siya. Tinanong niya ang kanyang asawa kung kumain na ito. Kaya't nagpunta ang mag-asawa upang kumain ng inihaw na manok. Sana ay manatili silang malusog tulad nito upang hindi sila maging pabigat sa kanilang mga anak. Habang kumakain sila, biglang dumaan ang chief nurse ni Lee Ki-jun na nakasuot ng maliwanag na pink na damit na may palamuti. Sinabi ni Ginang Wang Okay sa kanyang asawa na napakaswerte ni Lee Ki-jun na may katulad ng nurse na ito na nag-aalaga sa kanya na parang isang ina. Ngunit hindi niya alam ang katotohanan sa likod ng chief nurse. Nagtatago siya ng malaking lihim tungkol sa ama ni Lee Ki-jun sa likod ng lahat. Samantala, ang grupo ni Gongju ay nagpapatuloy pa rin sa kanilang date hanggang gabi. Nakaupo silang nagmamasid sa paglubog ng araw, ngunit si Xuan Uzi ay nakatitig lang kay Hoenjui. Biglang napagtanto ni Gongju ang mga pag-ugali ng kanyang kaibigan sa buong araw. Nagduda siya kung gusto ba nito ang kanyang kapatid. Kinagabihan pag-uwi, napansin ni Xuan Uzi na medyo malungkot ang kapaligiran kaya inakala niyang nagtatampuhan sina Lee Ki-jun at Gongju. Patuloy siyang nagrereklamo na sumasakit ang kanyang ulo. Hindi alam na naghihinala si Gongju na nagde-date sila ng kanyang kapatid na si Hoenjui. Pag-uwi niya ng bahay, tinanong ni Gongju ang kanyang kapatid, ikaw ba ang gusto ni Xuan Uzi? Kaya ba nagde-date kayo sa beach kanina? Nagbalak sanang magpaliwanag si Hoenjui, ngunit patuloy lang sa pag-aaral ang kanyang kapatid. Pumasok si Hoenjui sa loob ng bahay at hindi pinansin si Gongju kahit anong tawag pa niya. Kinabukasan, habang naglilinis ng gamit ang ama ni Gongju, ang kanyang ina ay tila walang lakas. Patuloy siyang nahihilo at walang ganang gumawa ng kahit ano. Nagpaplano siyang magpahinga nang dumating ang isang delivery man na may dalang bulaklak. Sa loob ay ang sulat ng pagbati para sa matagumpay na promosyon ni Gongju. Bigla namang natuwa ang mag-asawa at nawala ang kanilang pagod.
Tinawagan ni Ginang Wang Okay ang kanyang anak na babae. Sinabi niya na gamitin ang pagkakataong ito para magplano ng biyahe. Ngunit hindi ganoon kaluwag ang oras ni Gongjuo. Inaasikaso ni Gongjuo ang kanyang promosyon, kaya kailangan niyang ipagpaliban ang pagkikita nila. Para hindi mawala ang balita, tinipon ni Ginang Wang Okay ang lahat ng kababaihan sa nayon. Nagmamalaki siya sa lahat dahil dati ay walang naniwala sa kanya. Para ipagdiwang ang promosyon ng kanyang anak na babae, sinabi ni Ginang Wang Okay na magkatay sila ng baka para masaya. Siya nga ang big boss sa nayon. Maya-maya, bumisita rin si Lee Jun, nagtanong si Ginang Wang Okay at nalaman na alam na pala niya ang promosyon ni Gongjuo. Magaling talagang pumili ng nobyo ang anak ko, sabi niya. Nang makita niya na ang promosyon ng kanyang anak na babae ay nangangahulugang magiging abala ito, nagplano si Ginang Wang Okay na bumili ng gamot, ngunit bigla siyang nawalan ng malay sa daan. Mabilis na pumunta si Gongjuo sa ospital para dalawin ang kanyang ina nang marinig niya na may mataas na liver enzyme ang kanyang ina. Sa kasalukuyan, naghihintay lang sila na bumaba ang liver enzyme sa pamamagitan ng gamot. Nagtaka ang doktor kung bakit hindi ito napansin ng pamilya, kung ganoon na pala kataas ang liver enzyme. Ngunit lubos na nalungkot ang ama ni Gongjuo dahil hindi niya ito napansin ng mas maaga. Pinayuhan ni Gongjuo ang kanyang kapatid na maunang umuwi, ngunit ayaw ni Hoenjui. Hanggang sa tumawag ang kanilang ina at sinabing nasa paaralan pa rin ang dalawa niyang anak. Akma na sana siyang uwi para sunduin sila nang sabihin ng kausap niya sa telepono na may sumundo na. Pagdating niya sa bahay, nalaman niyang sinundo na pala ni Xuan Ufi ang kanyang mga anak. Maya-maya, lumabas silang dalawa para mag-usap ng pribado at nalaman ni Gongjuo na tinawagan na pala ni Xuan Ufi si Lee Jun. Dahil alam niya ang sitwasyon, kusa siyang tumulong kay Hoenjui. Ngunit ayaw niya nang magpatuloy ang kanilang relasyon. Sinabi niya kay Xuan Ufi na tapusin na ang lahat. Ayaw niyang patuloy na gumawa ng walang kabuluhang bagay kay Xuan Ufi nang hindi niya namamalayan. Nagulat siya dahil ang mga emosyon na iyon ay walang kabuluhan. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa liver enzyme ni Ginang Wang Okay sa mga may bahay sa bayan. Nakahinga ang lahat ng maluwag na mabuti na lang at nandoon si Lee Jun, kung hindi ay mapanganib talaga. Biglang nabanggit si Lee Jun at nagtaka ang matalik na kaibigan ng ama ni Gongjuo. Bakit daw ang isang dating doktor sa Seoul ay bumalik sa probinsya para magtrabaho? Samantala, kausap ni Lee Jun ang isang dati niyang senior tungkol sa kung lumabas ba ang ama ni Lee Jun sa nursing home. Nakapunta na rin si Lee Jun doon ngunit wala siyang nakita. Inakala ng senior na nagkamali lang siya noon sa pagkakita. Noong taon na iyon, dahil sa kanyang ama, kaya naging sanhi si Lee Jun ng pagkamatay ng isang batang nurse. Lubos siyang pinagsisihan dahil hindi niya makontrol ang kanyang ama ng mas mahigpit. Dahil dito, tinitingnan si Lee Jun ng lahat ng may diskriminasyon at pag-iwas. Sa gayon, si Lee Jun ang itinuring na salarin sa pagkamatay ng nurse. Sa oras na ito, sa panig ni Gongjuo, ipinaalam ng doktor na hindi bumaba ang liver enzymes. Bago ito maging liver failure, dapat magmadali ang pamilya na mag-donate ng organ. Masyado nang matanda ang ama ni Gongjuo, kaya hindi na siya maaaring mag-donate. Si Hoenjui naman ay may congenital na maliit na atay kaya si Gongjuo na lang ang tanging posibleng mag-donate. Narinig din ni Xuan Ufi ang balitang ito sa bahay. Sinabi niya kay Song Yung na hindi niya alam kung dapat ba siyang mag-donate ng atay kung hindi maganda ang resulta ni Gongjuo. Talaga nga namang walang lunas ang kapatid na ito, ginagawa ang lahat ng paraan para mapalapit sa pamilya ni Hoenjui. Nag-aalala si Song Yung na baka matanggap niya ang death certificate bago pa man magtagumpay ang liver donation. Pagkatapos ng pagsusuri, nakatanggap si Gongjuo ng masamang balita. Dahil sa sobrang taba sa kanyang atay mula sa dating pag-inom ng alak, hindi siya karapat-dapat para sa liver transplant. Nagsimulang malungkot si Gongjuo at naalala ang mga pagkakataon na siya ay nalasing at nagsimulang magsisi. Kung hindi sana ako uminom noon, iba kaya ang resulta ngayon? Umupo siya kasama si Lee Jun, sinisi niya ang sarili na hindi sana siya uminom ng alak. Dahil lang sa ilang dahilan, ngayon ay nagbabayad ako sa aking mga kasalanan. Naibibigay lang ni Lee Jun ang kanyang suporta, sinasabing labis na natuwa ang kanyang ina nang na-promote si Gongjuo. Ngayon, kailangan mo lang magsikap na tumigil sa pag-inom at bawasan ang taba sa iyong atay para makapag-donate ka na sa iyong ina. Kaya, para mailigtas ang kanyang ina, nagpa siya si Gongjuo na regular na mag-ehersisyo araw-araw. Ngunit nang malaman ni Ginang Wang Okay na balak ng kanyang anak na babae na mag-donate sa kanya, hindi siya pumayat, hanggang sa hindi na makatiis ang kanyang asawa at sinabing kailangan niyang mabuhay. Ang ating anak na babae ay nagsisikap mag-ehersisyo para sa iyo para lang makapagpa-opera. Iyan ay isang himala. Para aliwin ang kanyang ama, umupo si Gongjuo sa tabi niya at sinabi, ang katawan na ito ay bigay ng ating mga magulang. Ako ang anghel ninyong dalawa. Kahit na labis na nagsisikap ang kanyang anak na babae para kay Ginang Wang Okay, balak niyang umalis nang walang nakakakita. Mabuti na lang at dumating si Lee Jun sa tamang oras para pigilan siya. Sinabi niya na si Gongjuo ay katulad ni Ginang Wang Okay. Laging nagsisikap ng husto para sa iba, anuman ang kanyang sariling pagdurusa. Ang kanyang kakayahang magpa-opera ay hindi isang himala. Kaya, mangyaring sumailalim sa operasyon para sa kanyang pagsisikap. Maya-maya nang dumating si Gongjuo, niyakap niya ang kanyang ina at sinabing hindi niya kayang mabuhay nang wala ito. Dahil si Gongjuo ay nagsikap, umaraw man o umulan, upang matagumpay na mabawasan ang taba sa kanyang atay. Ito ay para lang makapag-liver transplant ang kanyang ina at makapagpatuloy sa buhay. Bilang ganti sa pagmamahal ng kanyang anak, nagpa siya rin si Ginang Wang Okay na mabuhay at tinanggap ang organ donation ng kanyang anak. Sa huli, pagkalipas ng isang buwan, nakabalik na sa trabaho si Gongjuo. Gayunpaman, medyo maaga pa rin ito para sa kanya, kaya't mabuti na lamang at laging nandoon ang kanyang kaibigan na si Mi Doon, handang magbantay at magtanong sa tuwing papasok si Gongjuo sa trabaho. Talaga nga namang isang napakabuting kasamahan sa trabaho. Pag-uwi niya kinagabihan, bumili rin si Gongjuo ng ilang cake para sa kanyang dalawang pamangkin. Nang mapaalis na niya ang dalawang bata para maglaro, tinanong niya ang kanyang kapatid kung tama ba ang paghihiwalay nila ni Xuan Uzi. Medyo nakaramdam ng pagkalungkot si Gongjuo sa paghihiwalay nila. Ngunit sino ang nakakaalam kung ipagpapatuloy ni Hoenjui ang relasyon, baka pumayag si Xuan Ho ng maluwag sa loob. Gusto na lang ni Hoenjui na maging manager ng motel ngayon. Ipagpalagay na walang alam si Gongjuo tungkol kay Xuan Uzi.
Pagkagaling ni Ginang Wang okay, dahil nga siya ang leader, lahat ng tao sa nayon ay nagmamalasakit at dumalaw sa kanya dahil sa kanyang kalusugan. Sa oras na ito, tinanong ng ama ni Gongjo ang kanyang kaibigan na saan ang aking asawa. Iyon ay dahil noong nakaraang gabi, sa bar ng kanyang kaibigan. Isang magnanakaw ang pumasok at nagnakaw ng pera, ngunit mabilis na napigilan ni Jun ang magnanakaw. Hindi inaasahan, ito pala ay isang kakilala, siguro Kim na nagtuturo ng martial arts sa bahay ni Xuanus. Sa istasyon ng pulisya, patuloy na hinihingi ng matandang babae na ikulong ang taong ito. Hanggang sa hindi na makatiis siguro Kim at sinabing, "Inay, bakit mo ito ginagawa sa akin?" Naiinis din ang pulis dahil hindi nila inaasahan na ganoon pala kakomplikado ang kaso. Ngunit sinabi ng matandang babae na wala siyang anak na tulad nito at matagal na siyang tinanggal sa family register. Nakatanggap siya ng abiso na natagpuan na nila ang isang kakilala na dating nagtrabaho sa bilangguan sa gang, kung saan dating nanatili ang ama ni Jun. Ngunit wala ring gaanong impormasyon si Jun dahil pagkatapos lumabas ng kanyang ama sa bilangguan, ayaw na siyang makita ng babae sa harap niya at umalis na rin ito kaagad. Kaya't ang huling impormasyon na alam lang niya ay hindi na niya ito nakita mula nang lumabas ito. Samantala, sa isang basement sa nursing home, ang ama ni Jun ay sinasabing may amnesia, ngunit posibleng nagpapanggap lang siya para makita muli ang kanyang anak. Kinabukasan, maagang bumangon si Gongjo at naghanda ng maraming pagkain sa kusina. Nagtaka ang ama ni Gongjo kung bakit maaga siyang nagluluto ngayon. Nang tanungin niya, nalaman niyang kaarawan pala ni Jun, kaya si Gongjo ay nagluluto na mula pa kaninang umaga. Kapag dinadala ito sa mga bata bawat taon upang subukan muna, sinasabi ng bawat bata na mabaho raw ang amoy ng tae kaya tinatapon na lang nila ito at hindi kinakain. Sinabi ng tatay na mas mabuti na huwag mong dalhin ito kay Jun, maliban kung gusto mong sipain kanya. Hindi tulad ng self-made seaweed soap sa bahay, mukhang mas maganda ang seaweed soap sa lugar ni Jun nang lutuin ng nurse chief Baek Jaime. Dahil kaarawan niya ngayon, humingi rin ng paalam ang nurse para umalis sa hapagkainan nilang dalawa. Walang intensyong gambalain sina Gongjo at Jun na mag-enjoy sa kaarawan ng magkasama. Kaya pagkatapos ihatid ang nurse chief Baek Jaime, sinabi ni Gongjo na hindi na kailangan pang mag-abala ang ate para magdaos ng kaarawan para sa kanya. Gusto lang ng nurse na magpatuloy na maging masaya si Jun at huwag hayaang maapektuhan ng nakaraan ng kanyang ama ang kanyang kasalukuyan. Iyan lang ang ikinababahala ng nurse chief Baek Jaime. Dahil ito ang unang kaarawan nila ni Jun na magkasama, nagpasya si Gongjo na lumayo kasama ang kanyang kasintahan at tumawag kay Xuanni. Ipinagmalaki niya na magkasama silang nag-i-enjoy at ipinagdiriwang ang kaarawang ito. Nainggit si Xuanni. Nais niyang makipag-date kay Duenhai kahit sandali. Pagdating sa niebe upang tamasahin ang kaarawan, hinawakan ni Gongjo ang kamay ni Jun at sinabing, "Ang pakiramdam ko, ang kaarawan mo ay parang akin din, isang mahalagang panahon para mabuhay. Gusto kong lubusang tamasahin ang kaligayahan at umaasa rin ako na si Jun ay mamumuhay ng masaya sa hinaharap." Bigla, pagbalik ko mula sa banyo, wala na si Jun. Sinabi niya kay Gongjo na tumingin sa bintana at nakita lamang ang napakaromantikong mga salitang mahal kita. Dahil dito, kinaiinggitan ng ibang tao ang kaligayahan ng dalawa. Ang mga single na tulad ko at ng mga manonood ay hindi gusto ito. Sa ganoong paraan, masayang-masaya silang nagdaos ng kanilang birthday vacation. Samantala, sa bahay ni Gongjo, kasama ni Hoenjui si Xuanho at naglilinis ng bahay. Sinabi niya na malapit nang umuwi ang nanay niya, kaya kailangan nilang linisin ng maayos ang bahay, kung hindi ay magkakasakit siya, at nagpapasalamat siya kay Xuanho sa pagtulong sa kanya at pagbisita sa kanyang ina. Maraming salamat si Duenhai, ngunit sinabi ni Xuanho na wala itong anuman, kung hindi dahil kay Madam Wang okay. Marahil ay matagal nang nagugutom ang magkapatid na Xuanho at Xuanni. Kaya para kay Xuanho, ang ina ni Hoendu ay parang tunay niyang ina. Sinabi rin niya kay Hoendu na kung ayaw niyang mag-alala pa ang kanyang ina, maghanap na siya ng kasintahan. Ayon sa sinabi ni Madam Wang okay kay Xuanho, kailangan lang humanap ng taong nasa parehong sitwasyon ni Duenhai. Dagdag pa rito, kailangan lang maging matapat, ngunit ayaw ni Hoenjui at patuloy na umiiwas. Sinabi niya na sapat ng tumaas ng husto ang kita ng guest house para maging masaya ang kanyang ina. Mabilis ding nakarating kay Xuanni ang balita na si Hoenjui ay nagpatingin sa mata. Nang malaman niyang magkikita sila ng may-ari ng gasolinahan sa Bucheon Intersection, hindi niya ito matiis at umalis habang nag-uusap pa rin sina Songyung at ang kapatid niya. Hindi tulad ng hindi magandang relasyon ni Xuanni, mas masaya sina Jun at Gongjo. Pagka-uwi ni Jun, agad niyang natanggap ang sorpresa na inihanda ni Gongjo para sa kanya, isang birthday greeting video para kay Jun. Pagkatapos ay dinala ni Gongjo ang cake na inihanda niya. Binabati si Jun ng isang masaya at magandang kaarawan. Gusto lang ni Jun na manatili ang kanilang pagmamahalan nang walang anumang balakid, at darating ang kinatatakutan, masayang-masaya si Jun na makatabi sa pagtulog ang taong mahal niya. Biglang umulan sa labas at lumitaw muli ang imahe ng nurse, kasama ang kanyang ama. Sa huli ay nananaginip lang pala ng masamang panaginip si Jun, si Gongjo naman ay nasa tabi pa rin niya. Kinaumagahan, paglabas ni Hoenjui ng bahay, nakita niya agad si Xuanti na nakaupo sa may pintuan. Dumating siya roon dahil sa balitang magkikita sila ng anak ng may-ari ng gasolinahan. Sinabi ni Hoenjui na hindi niya ito problema, ngunit dahil may gusto si Xuanni, ayaw niyang makipagkita pa si Hoenjui sa lalaki. Nagulantang si Xuanni at nawala ng malay sa may pinto, at naroroon din si Xuanho at hindi niya pinayagang hawakan ni Hoenjui ang kanyang kapatid. Tinawagan niya si Songyung para sunduin at iuwi ang kapatid niya. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa ilog at diretsahang pinag-usapan ang kapatid ni Xuanho na si Xuanni. Nalaman pala ni Hoenjui na gusto ng kanyang kapatid si Hoenjui, ang kanyang matalik na kaibigan, noong gabing iyon. Sinisi niya si Hoenjui dahil dapat daw ay sinabi niya, ngunit sa halip ay nakipagkita pa siya sa anak ng may-ari ng gasolinahan. Tinanong ni Hoenjui, ikaw ba ang lalaking ito?
Gusto ko ring kalimutan ito dahil sa ganoong paraan hindi mawawala ang isang kaibigang tulad ng pamilya. Pinilit niya si Huenjui na lumayo sa kanilang magkapatid, kung hindi ay tatalon siya sa lawa. Nang sandaling iyon, nataranta si Huenjui at sinabing susundin niya ang sinabi niya upang hindi na magtangka si Xuan Ho na magpakamatay. Sa huli, siya lang ang laging nakakaranas ng pagdurusa na walang nakakaintindi. Samantala, kakagising lang ni Gongjuo at natanggap lang niya ang isang sulat na nagsasabing busy si Lee Hee-jun at kailangan niyang umalis ng maaga at hindi rin sumasagot sa tawag. Nag-alala si Gongjuo, napansin niya ang pagod na muod ni Lee Hee-jun nitong mga nakaraang araw. Hindi lang niya alam kung ano ang dahilan ng pagod. Samantala, nakilala muli ni Lee Hee-jun ang ina ng namatay na nurse na namatay dahil sa kanyang ama at ayaw niyang tanggapin ang maliit na halaga bilang paumanhin dahil hindi iyon sapat para sa isang inang may iisang anak. Samantala, ang nurse chief Baek Hae-mi ni Lee Hee-jun ay hindi sinisisi ang ama niya. Napansin niyang tila malapit nang bumalik ang kanyang alaala. Si Gongjuo naman ay bumibili ng ilang gamit sa ospital nang marinig niya ang usapan ng ilang nurse. Ngayon lang niya nalaman na si Lee Hee-jun pala ang nag-iisang nagtitiis sa mga batikos mula sa nangyaring insidente noon. Isang nurse ang pinatay at ang ama ng salarin ay ang ama ni Lee Hee-jun, kaya pala hindi nakita ni Gongjuo si Lee Hee-jun mula kaninang umaga. Samantala, nakatayo si Lee Hee-jun sa harap ng funeral home ni Nurse Rong Suan-mi at nagsisisi. Kung hindi ako umiral, marahil ay walang masamang mangyayari kaninuman. Sinisisi ni Lee Hee-jun ang kanyang sarili na marahil ay hindi siya magiging masaya. Sinabi ko na sa iyo, palagi akong nasa tabi mo tulad ng araw na ibinigay mo sa akin ang payo. Hindi mo kasalanan iyon. Kaya huwag mo nang sisihin ang iyong sarili. Nang malaman niyang si Lee Hee-jun ay nagdusa ng husto mula nang umalis sa Seoul dahil lang sa sinasadyang nasaktan ng kanyang ama ang isang nurse sa ospital. Nagmamadaling hinanap ni Gongjuo si Lee Hee-jun at pinayungan siya. Hinila niya si Lee Hee-jun pauwi. Sinimulan niyang ikwento kung paano siya nabuhay ng mag-isa kasama ang kanyang lola noong bata pa siya. Nagpalipat-lipat sila ng lola at apo sa labas ng Seoul hanggang sa makilala nila si Gongjuo. Ang madilim na buhay ni Lee Hee-jun ay naging mas maliwanag mula nang makasama niya si Gongjuo. Ngunit isang madilim na araw, muling lumitaw ang kanyang ama bilang isang alkoholiko. Nagsimula siyang magdulot ng kaguluhan sa ospital at doon nagsimula ang bangungot. Isang nurse na sinubukan siyang pigilan ay aksidenteng namatay. Sinisi ni Lee Hee-jun ang kanyang sarili na siya ang dahilan nito. Sigurado siya na kung nakagawa siya ng mas matalinong desisyon noon. Siguradong hindi mamamatay ang nurse na si Baek Hae-mi sa ganoong paraan. Bukod pa rito, nabawasan ang sentensya ng kanyang ama dahil lang sa pagiging adik sa alak at kawalang malay. Naglaho si Lee Hee-jun sa ospital. Ito ay dahil lang ayaw ni Lee Hee-jun na may mangyari pang masama sa sinuman. Kinabukasan, nang makauwi na si Madam Wang Okay mula sa ospital. Dumating din ang mga tao sa nayon ng Ngay upang bumisita at ipagdiwang ang araw ng kanyang paglabas sa ospital. Siya lang ang ina ni Jae-bom ang hindi naglakas loob na bumisita at nanatili lamang sa labas. Sa pagkakataong ito, dumating din sina Baek Hee-jun at ang nurse chief Baek Hae-mi para bumisita. Para makasigurong walang masamang mangyayari kay Madam Wang Okay paglabas niya sa ospital. Sa pagkakita kay Nurse Chief Baek Hae-mi na palaging nasa tabi ni Lee Hee-jun, naisip ni Madam Wang Okay na siguro ay panatag na panatag si Lee Hee-jun, medyo nahiya ang Nurse Chief Baek Hae-mi kaya nagpaalam siyang umalis muna. Sinabi niya kay Lee Hee-jun na manatili na lang doon kasama ang lahat at magsaya. Kinagabihan, magkasamang umupo sina Lee Hee-jun at Gongjuo at tiningnan ang album ng kanyang pagkabata. Habang nagpapahinga sila, dumating ang kanyang ama na may dalang pagkain. Sinabi niya na gusto ng kanyang ina na kainin nilang dalawa ito. Nakita niyang masyadong malapit ang dalawa, kaya tinanong niya kung bakit sila naglalapit gayong malaki naman ang kwarto. Para hindi makagulo ang tatay, hinila ni Gongjuo ang tatay palabas. Kinaumagahan sa kumpanya ni Gongjuo, nagpepresenta siya tungkol sa isang sasakyan na nawalan ng preno pagkatapos ayusin sa kanilang kumpanya. Pilitin ang kumpanya na magbayad ng danyos. Kaya si Gongjuo ang inatasan na ayusin at suriin. Alamin kung ano ang sanhi ng aksidente para hindi masira ang reputasyon ng kumpanya. Samantala, si Lee Hee-jun naman ay naghahanap pa rin ng impormasyon tungkol sa nawawalang ama. Dumalaw din ang Nurse Chief Baek Hae-mi, narinig niya ang kwento ni Lee Hee-jun tungkol sa kanyang ama noong taong iyon. Tinatanong niya kung kailangan ba talagang hanapin ni Lee Hee-jun ang kanyang ama ng ganoon. Kung mayroong makakahanap sa kanya, matagal na sana siyang nahanap. Kinagabihan, pag-uwi ni Gongjuo, kinuwento niya kay Lee Hee-jun ang tungkol sa pagkuha niya ng kaso ng aksidente sa sasakyan. Hindi niya inaasahan na ang sasakyang iyon ay pagmamay-ari ng nursing home. Nang marinig na ang sasakyan ay mula sa nursing home, sinabi ni Lee Hee-jun na nakita ng kanyang senior ang kanyang ama sa nursing home na iyon. Ngunit nang magtanong siya doon, sinabi ng lahat na walang ganoong lalaki. Naubusan ng kape si Gongjuo kaya tinanong niya kung nasaan ang charger. Pumunta siya sa lugar na itinuro ni Lee Hee-jun at natuklasan ang isang liham ng pag-ibig para kay Gongjuo kasama ang isang pulseras. Pangako ni Lee Hee-jun na bibigyan niya ng mas magandang regalo si Gongjuo dahil luma na ito. Ngunit gusto pa rin ni Gongjuo na suotin ang regalong ito mula kay Lee Hee-jun. Pinahawak niya ito kay Lee Hee-jun at tinanong, maganda ba? Napakaganda nga ng regalong ito. Pinuri ni Lee Hee-jun si Gongjuo na mas maganda siyang tingnan. Totoong bulag na nga siya sa pag-ibig. Samantala, binisita rin ni Madam Wang Okay ang ina ni Jae-bom. Tinanong niya, hindi mo ba ako naaalala? Alam niya na kaninang umaga, hindi naglakas loob ang babaeng ito na bisitahin siya dahil sa pakiramdam ng pagkakasala. Kung ayaw mong makonsensya, huwag kang gumawa ng anumang pagkakamali. Kailangan niyang ikwento ang nangyari noon sa isang hotel, kung saan inagaw ng ina ni Jae-bom ang first love ni Madam Wang Okay. Sa huli, mula noon, nabuhay siya sa kahirapan saan man siya magpunta. Parangalan mo lang ako at sabihin mo na noong panahong iyon, ano ang first love. Chismis lang iyon tungkol sa akin at sa ama ni Jae-bom. Nagkamali pala ang kapatid na ito sa pag-aakala na inagaw ko ang kasintahan ng iba. Sinabi ni Madam Wang Okay na kung may saktan ang kapatid niya, sabihin lang. Sila ang bahala sa taong iyon. Naantig ang ina ni Jae-bom.
Sinabi niya sa kanya na huwag na siyang magkasakit. Samantala, sinusubukan ni Hoenjui na panatilihin ang kanyang kaibigang si Xuanho. Nagtanong siya kay Gongju, siguro ay sobrang nadismaya siya dahil sa pagkakaugnay ko kay Xuanni. Nakita niya ang kapatid niya na may bagong kwintas. Talagang iba kapag may kasintahan. Tumawag din si Xuanni kay Hoenjui. Dahil hindi niya sinasagot ang tawag, hindi siya mapakali. Pagkatapos, nagtanong si Song Yung kung anong kalokohan pa ang gusto niyang gawin habang lasing. Wala na siyang magagawa kundi hintayin siyang sunduin ng kanyang kaibigan. Gaya ng dati, nalasing si Xuanni at kailangan ng kumpanya. Ngunit umalis pa rin siya. Sa huli, natumba siya sa lupa at hinayaan ang kanyang kapatid na si Song Yung na iuwi siya. Talagang siya ang pinakamahirap na kapatid sa mundo. Kinabukasan, nang makipagkita sa kliyente sa nursing home, ibinigay ni Gongju ang isang bagong sasakyan sa may-ari na naaksidente at sinabing gamitin niya ito para hindi maapektuhan ang nursing home. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataon na bisitahin si Lee Ki-jun. Nakita niya si Lee Ki-jun na nakatingin sa mga matatanda sa nursing home. Nagpa siya si Gongju na iwanan na lang siya at umalis muna. Paano nangyari na nakatulog siya sa bus hanggang sa tumawag si Lee Ki-jun at sinabing naghihintay siya sa nursing home. Nang malaman na nakatulog ang kanyang kasintahan at nauna na, sinabi ni Lee Ki-jun na makakahabol din siya at nakita niyang may pinag-uusapan ang direktor at isang nurse. Dahil dito, nagtaka si Lee Ki-jun at lumapit upang itanong kung bakit naroroon ang direktor dahil nagretiro na siya noon. Nang sandaling iyon, nag-alangan ang direktor at sinabing pinakiusapan lang siya ng kanyang mga kaibigan kaya siya naroroon. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Lee Ki-jun na maghinala sa ginagawa ng taong ito kung may kinalaman ba ito sa kanyang ama o wala, samantala sa ospital. Kinontak ni Gongju si Nurse Chief Baek Haimi nang makita niya ang pamilyar na anino nito at tinanong kung nasa Bochon ba ito, ngunit sinabi ni Nurse Chief Baek Haimi na nasa Seoul siya. Sinabi ni Nurse Chief Baek Haimi na gayon nga, ngunit nakita siya ni Gongju na sumakay sa isang bus malapit doon at ang address ay patungong Myeongju na siya ring patungong nursing home. Sa nursing home, nag-usap ang dalawang ito tungkol sa pagpunta ni Lee Ki-jun at Gongju doon noon. Nag-aalala na rin si Nurse Chief Baek Haimi na baka may matuklasan ang dalawa na ang ama ni Lee Ki-jun ay nakakulong sa ilalim ng lugar na iyon. Kinabukasan sa nayon ng Bochon, sama-sama silang kumakain ng hotpot at barbecue para ipagdiwang ang paglabas ni Madam Wang Okay sa ospital, kabilang si Xuanni at Hoenjui. Ang tanging problema ay wala si Xuanho, kaya pinag-usapan siya ng ina ni Xuanni na sinabing hindi raw kailanman lumiliban si Xuanho sa mga selebrasyon ni Madam Wang Okay. Hindi niya alam na tanging ang mga taong kasama sa sitwasyon tulad ni Xuanni at Hoenjui ang nakakaunawa kung bakit wala si Xuanho. Ang lahat ay dahil lang sa pinutol ng kapatid ni Xuanni ang kanilang pagkakaibigan kay Hoenjui noon nang tumawag si Hoenjui sa labas. Nakatayo si Xuanni sa harap ni Hoenjui at humingi ng tawad dahil sa pagiging sanhi ng awkward na sitwasyon sa pagitan nilang dalawang magkapatid dahil lang sa kalasingan niya ay naapektuhan niya si Hoenjui. Inamin niya na wala siyang karapatan na ligawan pa si Hoenjui, ngunit mayroon siyang isang kahilingan para kay Hoenjui at iyon ay ang magkasundo silang dalawa at maglaro muli tulad ng dati. Dahil kasalanan niya ang lahat, ayaw ni Xuanzi na mawalan pa ng kaibigan ang kaisa-isang kaibigan ng kanyang kapatid na pinagtatakpan niya. Dahil wala na silang ibang kamag-anak maliban sa kapatid na ito, nakita ni Hoenjui ang likod ni Xuanzi na papalayo at malamang ay pinag-iisipan niya ang mga sinabi ni Xuanni. Dahil sa sinabi ng Nurse Chief Baek Haimi ngayon, sinimulan ni Gongju na hanapin sa internet ang mga pangyayari na sinabi niya noon. Ngunit ang mga sinabing address ay matagal nang natapos sa nakaraan at habang mas marami siyang natutuklasan, mas napapansin ni Gongju ang maraming hindi normal na bagay. Nang sasabihin na sana ni Gongju kay si Pijun, natakot siyang baka maapektuhan niya ang relasyon ni Pijun sa Nurse Chief Baek Haimi. Nagpa siya siyang huwag nang sabihin pa ang tungkol dito. Ngunit mayroon ding pagdududa si Hee-jun tungkol sa mga bagay na ito at sa Nurse Chief Baek Haimi. Kinabukasan nang muling dumating si Gongju sa ospital, nagsismisan ang dalawang nurse tungkol kay Gongju at sa Nurse Chief Baek Haimi. Kaya't galit na tinanong ni Gongju ang dalawa kung makatiba ang kanilang mga dila at patuloy na pinag-uusapan ang kasalanan ni Hee-jun. Wala silang alam tungkol sa ibang tao, ngunit madaldal sila. Kaya agad na tumakbo ang dalawang nurse dahil sa kahihiyan. Nagkataon na nasaksihan din ang eksenang ito ng senior ni Hee-jun. Kinuwento din niya kay Gongju ang sitwasyon ni Hee-jun noon, kaya't labis na naawa si Gongju kay Hee-jun samantala. Si Hee-jun naman sa bahay ay nagsimula ng maghinala tungkol sa pagbabalik trabaho ng nagretiro ng direktor ng ospital. Tumawag siya sa pulisya at nalaman niyang si Nurse Chief Baek Haimi ang tunay na may-ari ng nursing home. Parang nalaman niya na matagal na siyang niloloko ng isang taong malapit sa kanya, kaya't kinagabihan ay pumunta siya sa nursing home at kinausap si Nurse Chief Baek Haimi. Bakit niya itinago sa kanya ang lahat? O baka itinago niya rito ang ama ni Hee-jun? Biglang lumitaw ang ama ni Hee-jun at tinanong si Hee-jun na parito ka ba para magpakamatay? Sumugod siya at sinubukang saksakin si Hee-jun. Gustong pahirapan siya ng paunti-unti at patayin siya. Nang aatakihin na sana niya si Hee-jun, gusto yatang humingi ng tawad ng Nurse Chief Baek Haimi sa kanya, kaya't iniharang niya ang kanyang sarili. Lumabas na matagal na pala. Ang tunay na pagkatao ng Nurse Chief Baek Haimi ay ang ina ni Hee-jun, na kasama niya sa lahat ng oras, pinipigilan ang kanyang ama para lang protektahan ang kanyang anak. Matapos dalhin ang kanyang ina sa ospital, sa pamamagitan ng tiis ng pulisya, nalaman ni Hee-jun na sinusubaybayan siya ng kanyang ama mula sa malayo. Agad namang tumakbo si Gongju upang ipaalam sa kanya na ang kanyang ina ay dadalhin sa silid ng ospital, habang siya naman ay uwi para kumuha ng gamit para rito. Pagdating ni Gongju sa bahay, nakita niya ang mga litrato ni Hee-jun at Gongju. Mayroon ding maliit na diary na nakasulat at ipinadala para sa kanya, para sa aking anak na si Hee-jun, balang araw mababasa mo ang mga salitang ito. Noong taong iyon, nang ayaw ng ama ni Hee-jun na panatilihin ni Nurse Chief Baek Haimi ang sanggol sa kanyang sinapupunan, ayaw niyang ilaglag ang batang ito, kaya't lihim siyang nanganak at ipinagkatiwala ito sa iba upang alagaan.
Mula noon, habang lumalaki siya, si Nurse Chief Baek Jaime ay tanging makapagbabantay lamang kay Ikijun mula sa likuran, lihim na nagpoprotekta sa kanya. Matapos basahin ang buong talaarawan ng kanyang ina, sinabi ni Nurse Chief Baek Jaime kay Ikijun na tanging ganoon lamang ang kanyang magagawa at ang lahat ay kasalanan niya. Narinig din ng lahat sa nayon ng Buchon na si Nurse Chief Baek Jaime pala ang tunay na ina ni Ikijun, kaya't simula nang lumipat si Ikijun doon, napansin ng lahat na labis siyang pinoprotektahan at inaalagaan ni Nurse Chief Baek Jaime. Samantala, sa ospital, Nurse Chief Baek Jaime ay stable na ang kondisyon. Hiniling niya sa pulisya na bantayan at protektahan ang kanyang anak ng maayos. Binalaan niya ang pulisya na walang makakaalam kung ano ang maaaring gawin ng lasing na iyon. Bumisita rin si Gongjuo sa ina ni Ikijun at dahil pagod si Ikijun at kailangan ng pahinga, siya na ang mag-aalaga sa ina ni Ikijun. Tinanong niya si Gongjuo kung maaari ba siyang manatili sa tabi ng binata nang walang anumang dahilan. Ngunit natatakot din siya na baka itulak lang ng kanyang anak palayo si Gongjuo sa kung anong dahilan. Buong araw niya itong iniisip habang nagtatrabaho at nagpadala pa siya ng kanyang sariling larawan kay Ikijun para palakasin ang loob nito. Ngunit ayaw magsalita ni Ikijun at nang pauwi na siya kinagabihan, pakiramdam ni Gongjuo ay may nagmamanman sa kanya. Nang hindi nakatingin ang suspect, agad siyang sumugod at sinuntok ito. Nang handa na sana siyang makipag-away, biglang lumitaw si Ikijun, lumabas na ang lalaking ito ay si Xuanmi, at sa kasamaang palad ay nakatanggap siya ng masakit na suntok. Kaya upang bumawi kay Xuanmi, dinala siya ni Gongjuo para kumain. Dito lang nila nalaman na nalimas ang bulsa ng kaibigan nilang ito sa Seoul at 2 araw na siyang walang makain. Kaya pala madaling magkamali at masaktan kapag sumusunod lang ng ganoon. Biglang nakatanggap si Ikijun ng tawag sa telepono na tungkol sa isang bagay na nagpakuryoso kay Xuanmi. Ngayon lang niya nalaman na ang ina ni Ikijun ay si Nurse Chief Baek Jaime. Ang ama-amahan ni Ikijun ay nawawala pa rin hanggang ngayon at hindi pa nahuli ng pulisya. Samantala, tinanong ni Gongjuo si Xuanmi kung bakit siya biglang nagpunta sa Seoul. Gusto lang ni Xuanmi na magpalamig at maglabas ng stress. Pero bakit naman siya napilitan? Tinanong ni Gongjuo kung dahil sa kanyang ate kaya siya tumakas ng ganito. Ayaw lang ni Xuanmi na pilitin ang sinuman na gawin ang ayaw nila. Pag-uwi niya kinagabihan, tinanong ni Gongjuo si Ikijun kung iiwanan ba niya siyang mag-isa pagkatapos ng lahat ng paghihirap na pinagdaanan nilang dalawa mula noon. Natatakot si Gongjuo na baka itulak siya palayo ni Ikijun muli. Dahil nagbigay na siya ng isang mahalagang bagay sa kanya, kailangan na lang ni Ikijun na panagutan si Gongjuo. Samantala, upang maibalik ang kanyang pagkakaibigan sa kanyang matalik na kaibigan, nagdala si Hoenjui ng pagkain upang makipagkita kay Songyung at tinanong kung nasaan si Xuanho. Bago pa man siya makapagtanong ng ilang tanong, dumating na si Xuanho mula sa likuran at tinawag si Hoenjui sa loob upang mag-usap. Gustong pag-usapan ni Hoenjui ang tungkol sa kanyang sarili na nagdulot ng gulo sa kanilang pagkakaibigan. Ngunit sinabi ni Xuanho na 2 araw nang umalis sa bahay si Xuanmi na nagpakaba kay Hoenjui kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Ayon sa nalalaman ni Xuanho, tumakas si Xuanmi sa Seoul. Ang tanging pakiusap ni Xuanho sa kanyang kaibigan ay ibalik ang kanyang nakababatang kapatid. At huwag din daw niyang isuko ang damdamin niya para kay Xuanmi. Kaya kinaumagahan, nang makipagkita si Hoenjui kay Xuanmi sa Seoul, inakala niyang naghahalusinate lang siya dahil labis niyang namimiss si Hoenjui. Pagkatapos ay magkasama nilang nilutas ang mga problemang kinakaharap nilang dalawa. Natakot si Xuanti na dahil sa kanya, hindi na mag-uusap o maglalaro ang 2 babae. Marami siyang pinag-isipan tungkol dito bago tumakas patungong Seoul. Biglang nagulat si Xuanmi sa sinabi ni Hoenjui na mag-date sila, kaya't hindi siya nakapagtimpi. Nagsimula siyang magtanong ng paulit-ulit at naguluhan. Tinanong niya kung maaari ba niyang hiramin ang telepono ni Hoenjui. Tinawagan niya ang kanyang kapatid at sinabing uwi na siya sa Bochon ngayon. Dahil nagde-date na sila ni Hoenjui, naglakas loob ang binatilyong ito na tanungin kung maaari ba niya siyang tawaging i-baby. Talagang nakakakilabot. Gayunpaman, hindi naman ito pinuna ni Hoenjui at hinayaan pa niyang lumapit si Xuanmi at yakapin siya. Samantala, magkasama sina Hoenjui at Gongjuo na bumibisita sa libingan ng isang yumaong kakilala. Nakakita sila ng mga basag na bote na nakakalat sa lahat ng dako, na tila dumaan doon ang ama ni Ikijun ng sandaling iyon. Nakatanggap din si Ikijun ng tawag mula sa pulisya na nagsasabing namatay ang kanyang ama malapit sa ospital ng kanyang ina. Tumigil ang tibok ng puso dahil sa labis na pag-inom ng alak. Sa huli, kailangan niyang pagbayaran ang bagay na iyon na nakakasira sa tao. Dumating din ang mga magulang ni Gongjuo at nagtaka silang dalawa kung paano nila nalaman na nandoon sila. Siya si Wang Oke, ang nagpapahiram ng pera sa Bochon, paano niya hindi malalaman? Tuloy-tuloy ang dating ng mga bulaklak sa libing. Kahit na hindi siya isang mabuting tao, siya ang nag-ampon kay Ikijun noon, kaya't lahat ay dumating. Nagpapasalamat lang si Ikijun sa lahat ng dumalo. Sa hapagkainan, patuloy na pinag-usapan ng lahat kung gaano kamala si Ikijun na magkaroon ng ganoong ama. Ngunit si Gongjuo ay mapalad dahil nagkaroon siya ng isang mabuting asawa na tulad ni Ikijun. Upang aliwin si Ikijun, lumapit si Gongjuo at kinausap siya. Kinuwento niya kung gaano siya kapalad na makasama si Ikijun, gayunpaman, nagsisisi pa rin si Ikijun at sinabing hindi siya karapat-dapat sa kaligayahan. Hindi rin daw siya dapat maging doktor, bukod pa sa nasugatan ang kanyang tunay na ina dahil sa kanya. Sinabi ni Gongjuo na huwag niyang isipin iyon. Dahil mahal na mahal siya ng kanyang ina, kaya't marami siyang isinakripisyo. Kaya niyang tiisin ang lahat. Lihim siyang pinoprotektahan mula sa likuran dahil siya ang kaisa-isang tunay niyang anak. Siya ang taong hindi niya iiwanan kahit mamatay pa siya. Matapos pakinggan ang payo ni Gongjuo, binisita ni Ikijun ang kanyang ina kasama siya. Gusto lang niyang huwag nang sisihin ng kanyang ina ang kanyang sarili. Sa huli, namatay ang ama dahil sa pagpili niya sa alak, hindi kasalanan ng ina. Matapos dalhin ang kanyang ina sa burol, nagpasalamat si Ikijun dahil palagi siyang nasa tabi niya anuman ang mangyari.
Sa pagkakita sa mag-ina na magkasama, hindi maiwasan ng mga nakapaligid na maantig din ngayon, bumalik na sa dati ang lahat. Bilang kabayaran kay Gongjo, binilhan din siya ni A.K. Jo ng bagong kwintas. Ang kislap mo, halos makapikit ako. Nagpahiya ito sa kanya. Alam niyo ba ang tungkol sa mga diwata? Mga diwatang nagmamahala ng napakalalim. Si Xuanji naman ay natupad ang kanyang hiling at naging bahagi ng pamilya ni Hoenjui. Talagang napakaganda ng pamilyang ito dahil mayroon silang dalawang manugang na gwapo at mahusay. Bukod pa riyan, mahilig din silang magpakitang gilas sa pamilya ng biyenan. Dito nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe sa channel para abangan ang iba pang kapanapanabik na pelikula.